Magsisimula ang istorya sa magandang araw sa isang abalang bayan sa bundok kung saan mataas ang araw at puno ng tao ang mga lansangan. Sa loob ng lokal na tavern, makapal ang hangin sa ingay ng mga customer na nagkukwentuhan at nagchichismisan. May isang lalaki sa kabilang dulo ng silid na nakakuha ng atensyon ng kaibigan at kinawayan nito. Isang manlalakbay na mga ngalakal ang tuluyang naupo, mukhang pagod na pagod matapos ang ilang buwan sa Nanman. Agad siyang nagreklamo tungkol sa matinding init at sa kakaibang mga insektong kinailangan niyang harapin. Umorder siya ng alak at nagtanong kung may anumang balitang nakakainteres mula sa kapatagan habang wala siya. Ang kalbong customer ay nagbigay sa kanya ng isang mapagmataas na tingin, na nagpaalala na ang magandang impormasyon ay kadalasang may kasamang presyo. Sa bandang huli, isiniwalat niya na ang bunsong anak na babae ng maalamat na angka ng Sichuan Tang ay nagpakilala na lamang. Si Tang Sowol ay sinasabing isang pambihirang ganda na may kakayahang tumapat sa pangalan ng kanyang pamilya. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa katawan ng espiritu ng lason, isang mythical na konstitusyon na pinagtataka ng marami kung ito ba ay talagang umiiral. Sa sulok, tahimik na kumakain ang bida habang binanggit ng mga lalaki na si Sowol ay naglalakbay ng mag-isa, kaya siya ay isang pangunahing target. Nang makarinig ng sapat, mariin niyang inilapag ang kanyang mga chopstick sa mesa na may matigas na tunog. Tinawag niya ang waiter upang purihin ang pagkain bago humingi ng isang batch ng dumplings na dadalhin. Bitbit ang kanyang pakete, tahimik na lumabas ng tavern ng lalaki at patungo sa bundok. Isang lalaking may malalim na peklat ang nanood sa kanyang pag-alis, naramdaman nitong hindi siya basta-bastang manlalakbay. Sa isang liblib na lambak, ang payapang tanawin ay nagtatago ng isang lihim na nakalayo sa mga mata ng tao. Si Cheon Hiwi ay naglalakad sa kagubatan, iniisip kung gaano katumpak ang mga chismis sa tavern. Lumapit siya sa isang madilim na yungib, batid na ang isang marangal na dalaga tulad niya ay hindi kailanman tunay na nag-iisa sa mundo. Pumasok siya sa anino ng yungib na may dalang pagkain at isang napaka-espesipikong plano para sa kanyang bihag. Tumingin siya sa sulok kung saan niya inilalagay ang babaeng kinuha niya mula sa kanyang pamilya. Si Tang Sowol ay nakatali sa sahig ng yungib, may buzzle na kawayan sa bibig at hindi makatakas. Tumingala siya sa kanya na may mga matang puno ng takot at maraming galit. Inamin ng bida na kahapon lamang ay kinidnap niya ito mismo sa ilalim ng mga gwardya nito. Sa labas, ang kabilugan ng buwan ay nakabitin sa kalangitan, hudyat ng pagsisimula ng mahabang gabi. Isang patak ang tumama sa isang lawa ng dugo habang pinagninilayan niya ang buhay na kanyang kinabuhayan bago siya bumalik sa nakaraan. Noong mga panahong iyon, siya ay kilala sa maraming pangalan tulad ng Blood Wolf, ngunit sa karamihan, siya ang Cheon Hiwi, isang lalaking nag-iwan ng mga bangkay sa bawat larangan ng digmaan. Una siyang humawak ng espada ilang dekada na ang nakalipas, hindi para sa karangalan, kundi dahil lamang sa gutom. Naabot niya ang Transcendence Realm sa pamamagitan ng sariling pag-aaral at kawalan ng awa. Hindi na siya gutom, ngunit palagi siyang hinahabol ng mga galit na kanyang tinanim sa bakal. Nakipagkasundo na siya sa isang buhay ng pagbabayad para sa kanyang mga kasalanan bilang isang assassin. Nagbago ang lahat nang may isang lalaking nagpapakilala bilang Heavenly Demon ang lumitaw. Ang lalaking yun ay isang puwersa ng kalikasan na nagpaiyak sa buong kapatagan. Siya ang pinakamalakas na lalaki sa kasaysayan, winawasak ang sinuman at lahat ng humahadlang sa kanya. Sa naghihingalong mundo ng apoy at dugo, sa wakas ay nakilala ng bida si Sowol. Siya ang nag-iisang nakaligtas ng angka ng Tang, at siya naman ay isang lalaking wala nang mawawala. Hindi nila kailangan ng malaking dahilan upang maging malapit habang lahat ng nasa paligid nila ay nasusunog. Nakatayo sa isang mansyon sa liwanag ng buwan, tinanong niya siya kung kailangan ba talaga niyang iwan siya. Ipinaalala niya ang tuntunin ng kanyang pamilya na ang kabutihan ay dapat gantihan ng doble, at ang paghihiganti ay 10 ulit. Tumingin siya sa kanya, batid na ang tungkulin ng paghihiganti para sa kanyang nagbagong pamilya ang tanging nagtutulak sa kanya ngayon. Ngumiti siya, inaasar na ang dating siya ay makikipagtalo na ang kanyang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang tuntunin. Tumingin siya palayo, alam na hindi mababago ng kanyang mga salita ang pusong nakapagdesisyon na para sa isang misyong magbubuwis ng buhay.
Tumingin si Tang Sowol sa kanya, sinabing ang kanyang motibo sa pakikipaglaban ay hindi lamang tungkol sa pagganti. Tumingin pabalik ang bida, nangangakong sa kanyang lakas ay kahit papaano ay mapoprotektahan niya ito. Sinabi niya na higit sa lahat, gusto lang niyang mabuhay. Ginambala niya ito, nagtanong kung maaari na ba niyang makita ng malinaw ang kanyang mukha. Inabot niya ito, marahang inilayo ang kanyang mahahabang puting buhok mula sa kanyang mga mata. Sa ilalim, ang kanyang balat ay natatakpan ng isang kakilakilabot na paso, ang marka ng lason na halos kumitil sa kanyang buhay. Sa liwanag ng kabilugan ng buwan, magkasama silang nakatayo sa isang pambihirang sandali ng kapayapaan. Namula siya at sinabing nakakahiya kapag titig na titig siya sa kanya. Tiningnan niya siya sa mga mata, lamambat ang kanyang ekspresyon habang ibinabahagi ang kanyang nararamdaman. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang huwag sumama, ngunit tumanggi siyang manatili habang siya ang nagsasapanganib ng lahat. Diretsahang sinabi ng bida, isang mundong wala ka ay isang mundong wala akong tiwala na mabuhayan. Napatulala si Sowol sa biglaang pag-amin, nanlaki ang kanyang bibig sa pagkagulat. Nasira ang mabigat na atmosfera nang tumawa siya, nakita niyang nakakatawa ang paghahambing nito sa isang bukid ng tae. Tumingin siya sa kanya na may banayad ng ngiti, pakiramdam niya ay sa wakas ay tunay na niyang nauunawaan ito. Hinawakan niya ang kanyang kamay, tumango na tila pareho silang nagbabago habang nakikilala ang isa't isa. Nagbahagi sila ng tahimik na koneksyon habang magkasamang nakatayo sa balkonahe. Sinimulan siyang hilahin ni So, sinabing sumunod siya. Ngumiti siya ng maliwanag at sinabing dadalhin niya ito pabalik sa kanyang silid. Mukha siyang tuluyang nataranta sa kanyang kapangahasan. Dahil marami silang pag-uusapan, lumayo ang tanawin upang ipakita ang malawak na estate ng angka ng Tang na nakatago sa bundok. Magkasama silang nakaupo sa ilalim ng kalangitan sa gabi, pinapanood ang mga ulap na dumaraan sa buwan. Binanggit niya na kapag naitayo na muli ang mga gusali, ito ay magandang pagkakataon para sa panibagong simula. Tumingin siya sa kanya, nakikinig sa kanyang mga pangarap para sa isang bagong pavilion at isang mapayapang kinabukasan. Pinaalala niya itong mangako na sa susunod ay magkasama silang manunood ng buwan mula sa bagong gusaling yun. Ngumiti siya, tunay na naniwala saglit na baka magawa nila ito. Ang kabilugan ng buwan ay nagniningning ng maliwanag sa madilim na ulap. Biglang, nagbago ang eksena sa isang bangungot, isang malaking sugat sa dibdib ng isang tao. Sa isang digmaang nababad sa dugo, ang pangarap ng mapayapang buhay ay nawasak sa isang iglap. Tumingin si Cheon Hiwi ng may sindak, ang kanyang buong mundo ay gumuguho sa paligid niya. Si Sowol ay may malubhang sugat, ang kanyang damit ay nabahira ng pula habang siya ay gumuho sa kanyang mga bisig. Tumingala siya sa kanya at namatay na may banayad ng ngiti, sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa gitna ng digmaan. Sumigaw siya ng malakas habang tuluyang nawawala ang kanyang lakas buhay. Ang puro galit ang pumalit sa kanya habang sumugod siya sa kaaway gamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Iwinasiwas niya ang kanyang espada ng may desperadong puwersa, determinadong patayin ang pumatay sa kanya. Ang anino ng kanyang kaaway ay nakatungtong sa kanya tulad ng isang hatol ng kamatayan. Kumalat ang dugo sa lupa habang ang labanan ay umabot sa malupit nitong wakas. Huli na niyang na-realize na ang lahat ng kanilang mga pangako ay mga walang saysay na panaginip lamang sa isang mundong puno ng karahasan. Walang kahit isa sa kanyang mga pagsisikap ang nakarating sa kanya. Pareho silang nakalang mamatay sa putik, nakada pa ang bida, ang kanyang sariling buhay ay umaagos sa lawa ng dugo mula sa kanyang mga kasalanan. Sa kanyang huling sandali, nagsisi siya na hindi siya sapat na malakas o nagkaroon ng sapat na oras upang iligtas siya. Nagtaka siya kung maaaring naging iba ang mga bagay, ngunit ang kanyang mga pagsisisi ay nakakalat sa hangin. Bigla siyang nagising, humihingal habang sumusulpot sa ibabaw ng isang napakalamig na lawa. Humingal si Cheon Hiwi, gumapang palabas ng tubig matapos ang kanyang biglaang pagbabalik sa nakaraan. Tinitigil niya ang kanyang mga kamay, sinusubukang unawain ang himalang nangyari. Ano't ano ito, bulong niya, nagulat sa kanyang mukhang kabataan. Napagtanto niya na nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa isang pamilyar na nakaraan. Nagsimula siya ng isang matinding pagsasanay, gamit ang kanyang dating kaalaman upang mabilis na lumakas.
Dinurog niya ang mga lokal na gang at kinuha ang kanilang pera upang pandohan ang kanyang bagong landas. Ang landas na ito sa kalaunan ay nagdala sa kanya kay Tang Sowol, na kanyang dinakip at itinago. Tumingin siya sa kanya na may malungkot na ekspresyon, tinabyunan ng mga alaala ng kanyang kinabukasan. Tinitigan siya ni Tang na may galit, ang kanyang bibig ay mahigpit na nakabusal ng kawayan. Napansin niya na noong kabataan niya, ibang-iba ang itsura niya kaysa sa natatandaan niya. Gumagawa siya ng mga nakamuffle na galit na ingay, halatang galit na galit sa kanyang sitwasyon. Sa wakas ay tinanggal niya ang buzzle, hinayaang magsalita siya sa unang pagkakataon mula nang siya ay dakipin. Agad siyang nagsimulang dumura at umubo, ang kanyang mukha ay namimilipit sa pagkunot. Sinabi niya sa kanyang walang saysay ang pagsigaw dahil malalim sila sa loob ng isang yungib sa bundok. Hiniling ni So na malaman ang kanyang layunin at binalaan siya tungkol sa lakas ng angka ng Tang. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magsalita ng bastos dahil siya ay mas bata pa sa kanya. Hindi siya naniwala, tinawag siyang matandang master na nagkamit ng rejuvenation. Tinawanan niya ito, inakusahan siyang isang kidnapper na may kakaibang hilig. Namula ang kanyang mukha habang tinanong kung ang kanyang ultimate goal ay bastyusin ang kanyang katawan. Naasar siya, sa pilitang ibinalik ang buzzle na kawayan sa kanyang bibig upang tumahimik ito. Palagi ka bang madaldal? Tanong niya habang patuloy itong nagproprotesta ng nakamuffle. Nilinaw niya na siya ay talagang 15 at hindi isang matandang martial arts master. Ipinaliwanag niya na hindi niya siya dinakip upang saktan, kundi upang protektahan siya. Nagtanong si So kung sino ang kailangan niyang protektahan dahil hindi siya naniniwalang nasa panganib ang kanyang buhay. Sumigaw siya na walang maglalakas loob na hawakan ang direktang inapo ng angka ng Tang. Sinabi niya sa kanyang mauunawaan din niya ito at dapat manahimik muna. Naalala niya na sa panahong ito, siya ay tinambangan ng mga kaaway ng kanyang angkan. Sa buhay na yun, natunaw ang kanyang mukha nang gumamit siya ng mapanganib na lason upang mabuhay. Ito ay isang trahedya na nagpahirap sa kanya magpakailanman, at plano niyang pigilan ito ngayon. Napangisi si So, hinihinalang may nakatagong motibo siya sa pagpapanatili sa kanya ng buhay. Sinabi niya sa kanyang hindi siya gaanong naive para magtiwala sa kanya at may plano siyang tumakas. Napabuntong hininga si Cheon Hiwi, naalala kung gaano siya kitigas ng ulo. Binalaan niya siya sa mga kahihinatnan kung may subukan siyang hindi nararapat sa kanya. Naupo siya, sinabing hindi niya siya pipigilan kung gusto niyang tumakbo. Tinawanan niya ang kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan, sinabing sayang lang ang kanyang enerhiya. Anong sabi mo? Sanggal niya, halatang nainsulto sa kanyang kawalang galang. Hinamon niya itong alisin ang mga pressure points na inilagay niya kung siya ay may tiwala sa sarili. Tumingin palayo si So, nadidismaya sa pagkaalam na siya ay kasalukuyang walang kapangyarihan. Tinalikuran niya siya at nagsimulang lumaban sa mga lubid ng buong lakas. Napasigaw at nagpawis siya, ngunit ang mga buhol at pressure points ay ayaw gumalaw. May problema ba? Tanong niya, pinapanood ang kanyang walang saysay na pakikipaglaban. Tumigil siya, mukhang talo, habang napagtanto niyang hindi niya kayang tanggalin ang kanyang teknik. Si Cheon Hiwi ay nagbigay ng maliit na mapanuyang ngiti habang tinatanong kung bakit niya palalayain ang isang taong malinaw na nagpaplanong tumakas. Iniyuko ni Tanggal ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay namumula sa pagod at sa lumalaking pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa wakas ay yumuko ang kanyang pride sa ilalim ng panggigipit ng kanyang pisikal na pangangailangan, at tahimik niyang hiniling na ibigay sa kanya ang isang chamber pot. Si Cheon Hiwi ay tumitig sa kanya na may blankong ekspresyon, ang kanyang katahimikan ay maraming sinasabi. Mataas sa itaas ng yungib, ang araw sa tanghali ay nagniningning ng maliwanag sa makapal na kanapi ng kagubatan sa bundok. Isang kalapit na talon ang bumabagsak sa mabatong bangin, ang patuloy na ugong nito ang tanging tunog sa mapayapang ilang. Nakatayo sa labas ng madilim na pasukan ng yungib, pinagmamasdan ni Cheon Hiwi ang paligid para sa anumang senyales ng paghabol. Sa kalaunan, itiniklop niya ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, mukhang awkward habang iniisip kung ano nga ba ang gagawin niya sa pot. Patuloy ang mabagal na paglalakbay ng araw sa malawak na asul na kalangitan, nagpapalabas ng mahabang anino sa magagaspang na taluktok ng bundok,
Si Cheon Hiwi ay nagmuni-muni sa kanilang sitwasyon, na pagtatanto na ang kanilang relasyon sa buhay na ito ay umabot na sa puntong hindi na muling magiging normal ang mga bagay. Sinira ang katahimikan ng Yungib, sumigaw si Sewol sa kanya, ang kanyang gutom ay tuluyang nanaig sa natitira niyang pasensya. Lumingon si Cheon Hiwi sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng pagkabagot at bahagyang inis. Ang dalawa ay nakaupo sa gitna ng Yungib, napapaligiran ng malamig na bato at ng mga deyandang ng kanilang sariling mga boses. Basta niyang binanggit na mayroon siyang ilang fasting pills, ngunit agad na nagalit si Sewol, na idineklarang hindi yun maituturing na tunay na pagkain. Sinubukan niyang ipagtanggol ang mga pills, ipinaliwanag na talaga namang nakakabusog ang mga ito kung ibababad mo sa tubig. Nagsimulang humagulgol si Sewol sa inis, hinihingi kung bakit niya itinigil ang pagdadala ng masasarap na dumplings at bakit hindi pa siya nagbibigay ng karne kamakailan. Tiningnan siya ni Cheon Hiwi ng seryoso, ang kanyang isip ay bumalik sa tactical na bahagi ng kanilang pagkikita. Tinanong niya kung naaalala pa nito ang mga paraan na ginamit niya upang mapasuko ito noong pagkidnap, at tuyot na sinabi ni Sewol na kahit papaano ay inaamin niya ang krimen. Nagtaka si Sewol kung bakit niya binabanggit ang masakit na alaala ng kanyang lason at mga nakatagong sandata na nabigong makasugat sa kanya. Ipinasok pa niya ang usapan, hiniling na pag-isipan nito kung paanong ang isang 15 taong gulang ay makakayanan ng maalamat na mga lason ng angkan ng Tang. Inamin niya na una niyang naisip na siya ay isang rejuvenated master na may mataas na resistensya, ngunit mariing inulit ni Cheon Hiwi na siya ay 15 lamang talaga. Desperado sa isang lohikal na sagot, tinanong ni Sewol kung naprotektahan niya ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng napakaraming mamahaling poison-avoiding pearls. Tinugon ni Cheon Hiwi ang kanyang tanong sa pamamagitan ng pagtatanong kung may alam ba siya sa aktwal na presyo sa merkado ng isang poison-avoiding pearl. Lumaki ang mga mata ni Sewol habang sinusubukang alalahanin ang presyo, tinansya na ang 5 pearls ay nagkakahalaga ng halos isang silver tael. Pinitik ni Tang Sewol ang kanyang mga mata habang pinag-aaralan ang kanyang tagadukot. Nagsisimula na siyang bumuo ng isang teorya na tiyak na hindi niya gusto. Tumahimik si Cheon Hiwi, ngunit ramdam niya ang bigat ng kanyang matindi at mapaghinalang tingin. Sa wakas ay sinira ng dakilang asasin ang katahimikan sa isang pag-amin. Siya ay lubos na walang pera, hindi yun ang inaasahang nakakatakot na pagsisiwalat ni Sewol. Inihagis niya ang kanyang walang laman na supot ng pera sa sahig. Tumama ito sa bato na may guwang at nakakalungkot na tunog. Tinanong ng marangal na dalaga kung magkano ang pera, at inamin niya na 4 na silver tael lamang ang kanyang nasimulan. Iyon ay halos walang halaga para sa isang misyong tulad nito. Pagkatapos ay dumating ang nakakahiyang bahagi, ginastos ni Cheon Hiwi ang kalahati ng kanyang budget sa mga espesyal na pearls para lamang pigilan ang kanyang lason na pumatay sa kanya. Hindi mura ang mabuhay, ipinaliwanag niya na ang kanyang dakilang plano ay magtago ng 1 buwan, ngunit 2 linggo na ang lumipas at naubos na nila ang oras at pera. Tuluyang nabigla si Sewol, hindi siya makapaniwala na siya ay kinidnap ng isang lalaking walang kaalam-alam sa pera. Sinimulan niya itong batikyusan, tinanong kung ipinagpalit ba niya ang lahat ng kanyang brain cells para sa martial arts. Makatarungan namang pagpuna iyon, kung iisipin, isinaksak lang niya ang kanyang mga tainga habang siya ay sumisigaw. Naisip niyang habang hindi pa bumabagsak ang langit, may paraan pa upang ayusin ang gusot na ito. Dahil sa inis, sinabi niya sa kanyang itigil na ang kahangalan at gamitin na lang ang supot ng pera na daladala niya sa buong oras na yun. Mukhang tunay na nagulat si Cheon Hiwi, kung may pera pala siya, sana'y nabanggit na lang niya ito bago pa sila magutom. Binigyan niya siya ng isang patag na mapanghusgang tingin. Malinaw na hindi siya humanga sa pangkaraniwang sentido kumo ng kanyang tagadukot. Nang tanungin niya kung nasaan ang taguan, sinabi niyang nasa baywang niya ito at hiniling na tanggalin ang tali upang makuha niya ito. Hindi siya ganun ka-naive, tumayo siya at sinabing siya na lang ang kukuha ng supot. Lumapit siya ng malapit, hindi pinansin ang anumang sentido ng personal na espasyo. Nanigas si Sewol habang lumalapit ang kanyang mukha sa kanya. Nagsimula siyang maghalongkat sa kanyang likuran, nagrereklamo na ang lahat ng kanyang nakatagong karayom at sandata ay nakaharang. Namula ng todo si Sewol, nauutal na ang supot ay nasa kanang likurang bahagi. Pumikit siya ng mahigpit,
Mukhang gusto nang mawala sa dingding ng yungib dahil sa sobrang hiya habang inaabot niya ito upang hanapin. Sa sobrang init ng kanyang mukha, nakiusap siya na hanapin na lang ito ng mas mabilis at tapusin na ang awkward na sitwasyon. Sa wakas, hinugot niya ang isang magarbong silk pouch na may dekorasyong gintong bulaklak. Maliwanag na hindi nagtitipid ang angka ng Tang, humanga si Cheon Hiwi sa bigat ng ginto. Sa likuran niya, si Sowol ay tuluyang nagkurba sa isang bola ng kahihiyan. Nakahanap siya ng sapat na lakas upang tawagin siyang isang manyak na matandang demonyo, ngunit hinayaan na lang niyang dumaan ang insulto. Naghanda siyang pumunta sa baryo para sa mga supply at tinanong kung may kailangan ito. Hindi siya bumili sa kanyang mapagbigay na akto dahil pera naman niya yon. Nagsimulang maglista si Sowol ng kanyang mga hiling, nagsisimula sa aktwal na higaan para sa matigas na sahig at ilang bagong damit. Pinakamahalaga, gusto niya ng tunay na pagkain, lalo na hindi ang mga nakakatakot na dumplings na palagi niyang binibili. Naisip niyang masarap naman ang mga yon, tinawanan ng dalaga ang kanyang panlasa, sinabing tiyak na nasira na ito mula sa mga taon ng pagkain ng survival pills. Ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang bihag at dapat ay magpasalamat na lang sa anumang dalhin niya pabalik. Habang siya ay papalayo, sumigaw siya sa kanya, nakikiusap ng kahit ano maliban sa mga dumplings na iyon. Bumaba si Cheon Hiwi sa baryo sa bundok, tinatanaw ang isang mundong minsan niyang nawala. Nakihalubilo siya sa mga tao sa pamilihan, kumukuha ng mga supply gamit ang kanyang bagong hiram na budget. Nanatili siyang alerto habang naglalakad, alam na ang pagtambang kay Sowol ay hindi maiiwasan, kahit na wala siyang eksaktong petsa. Determinado siyang panatilihing ligtas ito nang hindi bababa sa isang buwan, kahit na ano paman. Kumuha pa siya ng isa pang sariwang kahon ng mga dumplings na iyon. Bumalik sa yungib, inamin ni Sowol na hindi pa siya lubos na nagtitiwala sa kanyang proteksyon, ngunit nararamdaman niyang hindi siya masamang tao. Sinimulan niya itong pakainin ng isang dumpling gamit ang chopsticks. Isang nakakagulat na pamilyar na sandali para sa isang kidnapper at sa kanyang target. Tinanong niya kung kilala ba niya siya, tumango na tila siya ang may lahat ng sagot habang wala siyang alam tungkol sa kanya. Nag-alok siya ng maliit na ngiti, na nagsasabing ang magkakilala ay ang tanging paraan upang bumuo ng tunay na tiwala. Tumingin palayo si Cheon Hiwi. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa isang bersyon niya mula sa isang buhay na kanyang nabuhay noon. Naalala niya ang isang babae mula sa kanyang nakaraang buhay na laging nagsasabi sa kanya ng parehong mga salita. Para sa kanya, ang dalaga sa yungib at ang babae mula sa kanyang mga alaala ay ganap na magkaibang tao. Ngunit habang tinitingnan siya, hindi niya maiwasang ngumiti. Siya pa rin ang parehong tao sa kanyang puso, habang naglalakad siya sa kagubatan kasama ang kanyang dala. Biglang kumirat ang kanyang pandama. Hindi na siya nag-iisa, dumating na ang mga kaaway. Sa isang liblib na lambak, isang nakatagong yungib ang nakaupo sa mga batong bundok. Iniharap ni Cheon Hiwi ang isang matingkad na lilang bulaklak sa kanyang bihag, hawak ito ng matatag. Tumingin si Sowol sa bulaklak, ang kanyang ekspresyon ay walang mabasa habang nakatitig sa regalo. Nalilito siya, bumubulong na medyo sobra na ang pagtanggap ng bulaklak dahil hindi naman sila magkaibigan. Sinabi niya sa kanyang tumigil sa pag-aakala at makinig na lang. Tinukoy ng assassin na ito ay purple poison refining grass, na ikinagulat ni Sowol. Naisip ni Cheon Hiwi na malamang mas marami siyang alam tungkol sa pambihirang halamang ito kaysa sa kanya dahil sa espesyalidad ng kanyang angkan. Ipinaliwanag niya na dinodoble nito ang lason at ito ay bagay na sinuman sa mga poison artist ay mamamatay upang makuha. Nangunganga pa rin, tinanong niya kung saan siya nakahanap ng ganitong mahalagang kayamanan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Sowol ang talagang nakahanap nito habang tumatakas mula sa isang pag-atake. Alam niyang nasa paligid ito at pinaplano na niyang hanapin ito. Sinabi niya sa kanyang nagkataon lang at nakita niya ito pauwi. Ginawa itong parang nakakita lang ng magandang damo. Inabot niya ito at tinanong kung kaya ba niyang sumipsip ng kapangyarihan nito, ngunit nakapako pa rin siya sa katotohanang nagbibigay siya ng isang bagay na napakahalaga. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang poison spirit body. Ikinibit balikat lang ito ni Cheon Hiwi, sinabing ang kanyang sikreto ay hindi naman talaga lihim,
bagaman kakaunti ang nakakaunawa kung ano talaga ang kakayahan ng katawan na iyon. Napagpasyahan ni Sowol na huli na para magtanong ng mga bagay-bagay ngayon. Naghanda siyang inumin ang halamang gamot, mukhang nakatuon habang papalapit na ang sandali ng katotohanan. Sinimulan ni Sowol na dilaan ang mga talulot ng lilang bulaklak, sinisimulan ang proseso ng pagpino ng mga nakakalaso na katangian nito. Patuloy niyang maingat na ininom ang halamang gamot, ang kanyang mga pisngi ay namumula ng bahagya dahil sa tindi ng spiritual grass. Matapos ang ilang kagat, tumigil siya upang tikman ito, tila nagulat sa kalidad ng kanyang natagpuan. Bulong niya na ito ay may mataas na kalidad at dapat tumagal ng halos 1 buwan upang lubos na masipsip. Nagulat si Cheon Hiwi na aabutin yon ng ganun katagal. Tumingin siya sa kanya, medyo nagulantang sa mahabang panahon ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Sowol na ang poison arts ay hindi ilang mahiwagang trick na lumulunok ka lang ng isang bagay at agad na lumalakas. Inamin niyang may katuturan yun, pagkatapos ay nagbago siya ng direksyon. Tinanong kung may iba pa ba siyang dapat ibigay sa kanya muna dahil ang pagkain ng nakal-alasong halamang gamot sa walang laman na tiyan ay isang recipe para sa sakuna. Iniharap ni Cheon Hiwi ang isang kahon ng parehong dumplings mula sa huling pagkakataon. Tinanong kung okay pa ba ang mga ito. Ang masungit na ekspresyon ni Sowol ay nagsasabi ng lahat. Biglang, kumpletong nagbago ang kanyang kalooban, masayang sinabing gusto niya talaga ng dumplings, at ito ay perpekto. Sumabay na lang siya sa kanyang pagbabago ng mood, umupo ang assassin sa sahig at sinimulan siyang pakainin gamit ang chopsticks, na pagtantong matagal pa silang may stock dito. Ngumuya si Sowol nang may pag-iisip habang pinapanood niya ito. Naalala niya kung paano sa kanyang nakaraang buhay, minadali niya ang kanyang kapangyarihan at nauwi sa permanenteng pagkapinsala ng kanyang mukha. Tumingin siya palayo, nawala sa kanyang sariling mga iniisip tungkol sa kinabukasan na sinusubukan niyang baguhin. Tumigil ang kanyang kamay sa kalagitnaan, ang chopsticks ay nagyelo habang ang kanyang panloob na monologo ang pumalit. Tumingin si Sowol sa kanya, naguluhan sa biglaang pagtigil ng kanilang pagkain. Tinawag niya ang kanyang batang bayani, itinuro na tumigil siya sa pagpapakain sa kanya. Sinabi niya sa kanyang maghintay lang sandali, lumamig ang mukha ni Cheon Hiwi habang tumingin siya sa pasukan ng yungib. Ang kanyang matalas na mga mata ay nakahuli ng pagbabago sa hangin. Humingi siya ng tawad sa pagtigil ng pagkain ng maaga at sinabihan si Sowol na simula na ang pagsipsip ng spiritual herb na yun ngayon din. Naiintindihang nag-alala siya ngayon, tinitigil niya ang mga anino ng yungib. Tumigas ang kanyang ekspresyon habang nararamdaman niya ang presensya ng mga manghihimasok. Sa labas, isang grupo ng mga armadong lalaki ang pumalibot sa pasukan ng yungib, ang kanilang mga espada ay nakahanda na para sa labanan, tila ang araw na kanyang kinatatakutan ay sa wakas ay dumating na. Nangunguna sa grupo ang 100 Killblade Wanderer, isang mandirigmang may peklat at nakamamatay na tingin. Ang unang tunay na pagsubok ng bagong buhay na ito ay nakatayo mismo sa pintuan. Mataas sa bundok ng Sichuan, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot sa mga taluktok. Isang grupo ng mga mersenaryo ang papalapit, hinahanap ang kanilang mga target. Mukha silang nakaligtas sa higit sa ilang labanang may buhay at kamatayan. Ang buong grupo ay gumagalaw patungo sa yungib kung saan nagtatago sina Cheon Hiwi at Sowol. Inilabas ni Cheon Hiwi si Sowol sa labas, ang kanyang kamay ay nakapatong na sa kanyang sandata. Mukhang handa nang tumakbo si Sowol, ngunit ang bata ay nananatiling perpektong tahimik. Nagulat siya na gusto nitong simulan niyang sumipsip ng poison grass ngayon din. Ipinaliwanag niya na ang labanan ay hindi maiiwasan at baka wala na silang pagkakataong makatakas mamaya. Sinabi niya sa kanyang mag-focus sa kanyang hidden weapon techniques habang siya ang humahawak sa linya. Kahit na nag-aalinlangan siya, nangako siyang maiuuwi niya ito kahit na ano paman. Isang mabigat na yabag ang dumurog sa damo sa gilid ng yungib. Nagpakita ang pinuno, ang 100 Killblade Wanderer, isang lalaking may kulay pilak na nakapusod at mukhang nababalot ng mga peklat. Tiningnan niya sila, tumango na si Cheon Hiwi ay masyadong bata upang maging miyembro ng angkan ng Tang. Humanga lang ang bata na nagawa ng mga mersenaryo na mahanap ang kanilang taguan ng napakabilis. Inamin ng Wanderer na madali lamang yun.
hinanap lang niya ang kaina-hinalang batang bumibili ng hindi magandang dumplings sa lokal na pamilihan. Talagang nagustuhan ni Cheon Hiwi ang dumplings, isang detalye na tuluyang nanggawala ng boses si Sewol. Itinuro ng Wanderer ang isang daliri sa kanila at nag-alok ng isang simpleng kasunduan. Ibigay ang dalaga at umalis, hindi kumilos o nagsalita si Cheon Hiwi, ang kanyang tingin ay nakatutok sa kaaway. Pinitik ng peklatong lalaki ang kanyang mata, binasa ang pagsuway ng bata. Tinanggap niya ang katahimikan bilang isang malinaw na sagot na walang pagsuko. Tinanong niya kung narinig na ba ng bata ang tungkol sa kanyang master, ang orihinal na 100 Killblade. Ang titulong yun ay pag-aari ng isang lalaking pinabagsak ng angkan ng tang 20 taon na ang nakalipas. Naalala niya na nakita niya ang katawan ng kanyang master na puno ng mga hidden weapons. Napangiwi si Sewol nang marinig ang tungkol sa malupit na pamamaraan ng kanyang sariling angkan. Inamin ng Wanderer na ang kanyang master ay isang halimaw na natuwa sa pagpatay sa mahihina. Alam niyang makatarungan ang paghihiganti ng angkan ng tang, ngunit hindi yun nakapagpawi ng kanyang puot. Sa paningin ng iba, siya ay isang kontrabida, ngunit sa lalaking ito, siya ay pamilya. Natagpuan siya ng master bilang isang ulilang gala sa niebe at binigay sa kanya ang lahat ng mayroon siya. Bago matapos, ginagapuhan siya ng master at hinati ang kanyang mata upang magmukha siyang biktima. Kinailangan ng bata na lumuhad sa harap ng mga pumatay sa kanyang master para lamang mabuhay sa gabing iyon. Ito ay isang kalkuladong sakripisyo na nagpapahintulot sa alagad na mabuhay. Ngayon ay nakapag-ipon na siya ng isang grupo na kapareho ng kanyang hangarin na ibalik ang paghihiganti ng 100 ulit. Naniniwala siya na ang mga utang na loob at mga galit ay mga tanikala na hindi kailanman tunay na mapuputol. Tahimik na nakinig sina Cheon Hiwi at Sewol sa madilim na kasaysayan ng lalaki. Ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, kinilala na ang pagtakas sa mga tanikalang iyon ay halos imposible. Nakikita niya ang mundo bilang isang malawak na sapot kung saan ang bawat koneksyon ay humahantong sa mas maraming sama ng loob. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang espada habang ang bigat ng nakaraan ay naninirahan. Nakita na niya ang nangyayari kapag ang sapot na iyon ng sama ng loob ay lumalamon sa buong mundo. Lumamig ang kanyang ekspresyon habang naghahanda siyang ayusin ang utang dito. Sinabi ng Wanderer na tumabi siya, sinabing ayaw niyang lumikha ng mas maraming ulila tulad niya. Binaliwala ni Cheon Hiwi ang pakiusap at nagsimulang dahan-daang bunutin ang kanyang espada. Ang madilim na likido ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang kamay habang naghahanda siyang itulak ang kanyang batang katawan sa mga limitasyon nito. Nanindigan si Cheon Hiwi, isang madilim na aura ng killing intent ang nag-ipon sa ilalim ng kanyang mga paa. Nadama ng mga mersenaryo ang biglaang pagbabago sa hangin, ang kanilang kumpiyansa ay napalitan ng isang primitive na takot. Bumuhos ang pawis sa kanilang mga mukha habang napagtanto nilang hindi sila nakikipagharap sa isang normal na bata. Gumalaw siya ng may malamig at nakakatakot na precision na walang puwang para sa pagkakamali. Isang mersenaryo ang bumagsak, nakahawak sa kanyang dibdib sa lubos na takot habang tumataas ang presyon. Ang 100 Killblade Wanderer ay paralisado, hindi makapaniwala sa hilaw na lakas na nagmumula sa isang napakabata. Pinanood ni Sewol ng may sindak, halos hindi makilala ang batang kumakain lang sa kanya ng dumplings kanina. Ang mga mata ni Cheon Hiwi ay kumikinang ng isang mandaragit na pula habang nagpasya siyang ayusin ito sa kanyang sariling mga baluktot na dahilan. Bahagya pa lamang siyang nakatapos magsalita nang agad na naghagis si Sewol ng 2 smoke bomb. Isang malaking ulap ng usok ang tuluyang bumalat sa clearing, na naging dahilan upang hindi makita ng mga mersenaryo ang dalawa. Makapal na puting usok ang pumuno sa hangin at agad na nagsimulang umubo ng walang tigil ang mga mersenaryo, natatakot na sila ay nalasan. Tinakpa ng Wanderer ang kanyang bibig, ngunit mabilis niyang natanto na ito ay hindi anumang lason na pamilyar sa kanya. Ang ambon ay panakip lamang para sa susunod na mangyayari. Ang mga hidden weapons ay sumipol sa hamog, natagpuan ang kanilang mga target ng may nakamamatay na katumpakan. Kumalat ang dugo habang maraming lalaki ang agad na natamba, hindi makita ang mga atake na dumarating. Napagtanto ng Wanderer na ang ambon ay panakip lamang upang itago ang tunay na nakamamatay na kakayahan ng mga hidden weapons.
Isang mersenaryo ang natagpas sa lalamunan bago pa man niya namalayang siya ay tinamaan. Ang mga nakaligtas ay naiwang nagkakagulo sa dilim, nagpapanik sa bilis at brutalidad ng pag-atake. Lumitaw si Cheon Hiwi mula sa ambon tulad ng isang mapaghiganting espiritu. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang susunod na target. Sumigaw ang mga mersenaryo sa paghihirap habang ang bata ay gumagawa ng daan sa kanilang hanay. Gumalaw siya ng may bilis na sumasalungat sa loika, pinarahan ng isang saksak ng espada at kaagad na gumanti sa isang tuloy-tuloy na galaw. Isang bukal ng dugo ang pumutok habang naghatid siya ng nakamamatay na suntok sa isa pang umaatake. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling nakakatakot na kalmado sa gitna ng massacre. Ang Wanderer ay nagpalabas ng isang malalim na sigaw, sa wakas ay nagising mula sa kanyang pagkabigla at sumugod pasulong. Ang dalawang espada ay nagbanggaan ng may marahas na shockwave na nagpalis sa natitirang ambon sa lugar. Inutusan ng Wanderer ang kanyang natitirang mga lalaki na habulin si Sowol habang siya ang gumagambala sa bata. Nagatubili ang mga mersenaryo ng isang saglit, natatakot na dumaan sa batang babad sa dugo. Matapos ang kanilang unang pagbangga, dumulas pabalik si Cheon Hiwi, ang kanyang mga paa ay nag-ukit ng malalalim na uka sa matigas na lupa. Sa tapat niya, ang Wanderer ay hindi rin nagtagumpay, lumapag sa isang tuhod. Ang anino na itim na enerhiya ay nagsimulang pumulupot sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na mas halimaw kaysa tao. Nagulat ang Wanderer, na pagtantong si Cheon Hiwi ay hindi talaga isang practitioner ng matuwid na landas. Hiniling niyang malaman kung bakit ang isang taong may masamang landas ay mag-abalang protektahan ang isang anak na babae ng angkan ng Tang. Ang mata ni Cheon Hiwi ay kumikinang ng isang matinding pulang-pula habang sinasabi sa lalaking hindi niya maiintindihan ang kanyang mga dahilan, ang madilim na anino na parang tinta ay nagpakita sa kanyang likuran, pisikal na nagpapakita ng kanyang napakalaking killing intent, sinabi niya sa Wanderer na kung hindi niya maintindihan sa pamamagitan ng salita, ang kanyang espada ang magsasalita. Ang presyon na kanyang inilalabas ay napakabigat na nagsisimula itong pumutok sa mismong lupa sa paligid nila. Nakatayo siya sa gitna ng karumaldumal na eksena, ang ganap na Panginoon ng yugtong ito na babad sa dugo. Tumingin si Sowol ng may pagkagulat, ang kanyang mukha ay mapatla habang nasasaksihan ang tunay na kapangyarihan ng kanyang tagadukot. Sinabi ni Cheon Hiwi sa kanyang tumigil sa pagiging tulala at tandaan ang kanyang babala na huwag magulat. Nauutal lamang siya pabalik, nagtataka kung paanong sino man ay mananatiling kalmado matapos makakita ng ganon. Ipinaliwanag niya na ito ang kanyang martial art, ang Mad Wolf Death Driving Art. Ito ay naglalagay ng killing intent sa kanyang internal energy, na nagpapalakas ng kanyang pisikal na kakayahan sa superhuman na antas. Tumingin si Cheon Hiwi sa kanyang likuran, tinitiyak kay Tang Sowol na ang internal energy deviation na kinakatakutan nito ay hindi magiging problema para sa kanya. Tumingin pabalik si Sowol na may halong pag-asa at pagdududa, nahihirapang maniwala na sinuman ay tunay na makakontrol ng ganitong napakalaking killing intent. Tumingin si Cheon Hiwi, mahina hong sinabing nalampasan na niya ang yugto ng pagkontrol ng enerhiya noon pa man. Nanatiling tahimik si Sowol, isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang pisngi habang pinoproseso ang lubos na kumpiyansa sa kanyang boses. Bumalik sa kasalukuyan, si Sowol ay walang tigil na hinahabol ng dalawang mersenaryo. Lumingon siya, pinitik ang kanyang pulso, at nagpakawala ng isang salvo ng mga hidden weapons sa kanyang mga humahabol. Agad na ipinadala ng mga hidden weapons ang dalawa sa kanila sa kabilang buhay, ngunit ang natitirang dalawa ay nagawang parahin ng mga atake gamit ang kanilang mga espada. Naaalala ang martial arts ni Cheon Hiwi, natanto ni Sowol na ang gayong nakakatakot na kapangyarihan ay maaari lamang mabuo sa pamamagitan ng isang buhay ng hindi maisip na paghihirap. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, nagpas siyang kung siya ay nagsasapanganib ng lahat upang protektahan siya, dapat niyang gantihan ang kanyang kabutihan ng doble. Pinanood niya ang kanyang likuran ng may dilat na mga mata, tahimik na nakikiusap na manatili siyang ligtas sa gitna ng massacre. Itinaas ng 100 Blade Wanderer ang kanyang napakalaking sandata, ang kanyang ekspresyon ay dumidilim habang naghahanda siyang durugin ang mga tuntunin ng angkan ng Tang. Ang mga mata ni Cheon Hiwi ay kumikinang ng matinding pula habang inihahanda ang sarili para sa ganap na pag-atake ng pinuno ng mga mersenaryo.
Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan ng may marahas na tunog ng bakal, nagpapadala ng shockwave sa hangin. Nagkanda daw sila ng espada, nagtagpo ang mga mata sa gitna ng mga sparks habang sinusubok ang isa't isa sa determinasyon at lakas. Ang Wanderer ay sumwing ng may napakalaking puwersa, ngunit si Cheon Hiwi ay kasing bilis sa pagpara at pagganti. Tumalon sila palayo, naglagay ng distansya sa pagitan nila habang muling sinusuri ang momentum ng labanan. Inamin ng Wanderer na nagulat siya sa hindi makataong aura ni Cheon Hiwi, bagaman napansin niyang ang bata ay nasa first class realm lamang. Tahimik na nakinig si Cheon Hiwi, ang kanyang itim na damit ay lumilipad habang ang madilim na enerhiya ay pumupulupot sa kanya. Sumagot siya na anuman ang antas ng isang tao, ang isang espada sa puso ay nagreresulta sa parehong kamatayan. Tumawa ang Wanderer, inaasar ang bata sa pag-asta na para bang maabot niya ang isang master ng mas mataas na antas. Ang pilak ang buhok na mersenaryo ay nagsimulang mag-channel ng pulang enerhiya sa kanyang sandata, ipinakikita ang kanyang kakilakilabot na blade key. Pinagmasdan ni Cheon Hiwi ang penomenon, tumango na hindi tulad ng kanyang sariling enerhiya, ang Wanderer ay maaaring magproyekto ng kapangyarihan sa labas ng kanyang katawan. Ang teknik na ito, eksklusibo sa mga martial artist ng Peak Realm, ay nagtutuon ng lahat ng internal energy sa mismong espada. Hindi natitinag, inayos ni Cheon Hiwi ang kanyang hawak at sinabing nabasa na niya ang estilo ng espada ng Wanderer. Sumugod siya ng may sigaw, ang kanyang bilis ay lumikha ng sonic boom na yumanig sa clearing. Iwinasiwas ng Wanderer ang kanyang kumikinang na pulang espada sa isang malawak na nakamamatay na arko upang harangin ang batang bida. Ang kanilang mga sandata ay nagbanggaan ng paulit-ulit, lumilikha ng isang staccato ng mga impact na nagpapaliwanag sa madilim na kagubatan. Yumuko si Cheon Hiwi sa ilalim ng isang mabigat na pagwasiwas, isang linya ng dugo ang lumitaw sa kanyang pisngi mula sa halos pagtama. Napasanggal ang Wanderer sa pagkagulat, nadidismaya na hindi siya nakapaghatid ng mapagpasyang suntok. Lumipad si Cheon Hiwi sa hangin, ang kanyang mga galaw ay tuloy-tuloy at hindi mahulaan habang umiiwas sa isa pang atake. Naglagay ng mas maraming puwersa ang Wanderer sa kanyang mga pagwasiwas, ngunit ang kanyang kalaban ay tila sumasayaw sa gilid ng kanyang abot. Muling nilapitan ni Cheon Hiwi ang agwat, ang kanyang mga mata ay nakatutok at ang kanyang espada ay handa para sa isang kontra-atake. Sumigaw ang metal laban sa metal habang nagpalitan sila ng santukan na hindi malinaw na panalo ng alinman. Tumulo ang dugo sa mukha ni Cheon Hiwi, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig at walang emosyon tulad ng dati. Nakatanggap siya ng mababaw na sugat sa kanyang braso, ngunit hindi siya kumaibat. Itinulak ang sakit upang gumanti. Naguluhan ang Wanderer, nagtataka kung si Cheon Hiwi ay binabaliwala lang ang kanyang mga sugat o siya ay tunay na nawala sa galit. Isang malapitang kuha ng mata ng Wanderer ang nagpakita ng kanyang lumalaking pagkabahala, habang napagtanto niya na ang estratehiya ng bata ay mas kalkulado kaysa sa hitsura nito. Patuloy na sumugod si Cheon Hiwi, tila bulag sa mga panganib. Ngunit, halos maiwasan niya ang bawat nakamamatay na suntok. Napagtanto ng Wanderer na si Cheon Hiwi ay maaaring tunay na kinokontrol ang kanyang kakilakilabot na killing intent ng perpekto. Sinubukan niyang itulak pabalik ang bata, ngunit nagpatuloy si Cheon Hiwi, nakipagsagupaan muli sa kanya, sa kabila ng malinaw na pagkakaiba ng kanilang mga antas. Ang pawis ay pumapatak sa noo ng Wanderer habang nagsisimula siyang maramdaman na siya ang hinahabol sa labanang ito. Tinitigan niya ang madilim na silweta ni Cheon Hiwi, nagtatanong kung ang gayong nakakatakot na aura ay maaaring magmula sa isang tao. Ang 100 Killblade Wanderer ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, natanto na ang kanyang kalaban ay mas mapanganib kaysa sa una niyang akala. Sumisigaw ang kanilang mga sandata laban sa isa't isa sa isang desperadong pagtigil, mga sparks na lumilipad sa madilim na liwanag ng kagubatan. Ipinagmalaki ng pinuno ng mga mersenaryo ang kanyang karanasan, sinabing nakapag-adjust na siya sa nakakabigat na aura ng bata. Itinulak niya pabalik ng may hilaw na lakas, desperadong mabawi ang kalamangan at durugin ang kanyang batang kalaban. Damaloy ang dugo habang ang labanan ay nagpapatuloy sa napakabilis na bilis, walang panig ang handang magbigay ng kahit isang pulgada.
Sa pag-aakalang nasa kalamangan na siya matapos mabasag ang espada ni Cheon Hiwi, kumilos ang pinuno ng mga mersenaryo upang tapusin ang laban. Ngunit ang biglaang pagsulong ng madilim at nakakatakot na killing intent mula sa kanyang kalaban ay nakagulat sa kanya. Nawala ang kumpiyansa ng Wanderer, napalitan ng malamig na pawis habang tumitingin siya sa nakakabahalang kalmadong mga mata ng kanyang kalaban. Bigla, natagpuan niya ang kanyang sarili na paralisado. Ang madilim na aura ay nagpapakita bilang mga espiritual na sanga na pumipigil sa kanya sa lugar. Nakatayo si Cheon Hiwi sa gitna ng umiikot na kadiliman, isang mandaragit na sa wakas ay napalibutan ang kanyang biktima. Napagtanto ng Wanderer nang may sindak na ang kapangyarihang nasaksihan niya kanina ay maliit na bahagi lamang ng tunay na lakas ni Cheon Hiwi. Sa isang malamig at walang awang tingin, ipinaliwanag ni Cheon Hiwi na dapat lamang ipakita ng isang tao ang kanyang tunay na nakamamatay na kakayahan kapag tiyak na ang pumatay na suntok. Humigpit ang kanyang hawak sa kanyang hawakan, ang itim na enerhiya ay nag-ipon na may masamang hangarin habang naghahanda itong lamunin ang kanyang kaaway. Sa isang huling gawa ng pagsuway, isinumpa ng Wanderer ang bata, binalaan siyang ang gayong madilim na kapangyarihan ay haantong sa isang masamang wakas. Nang walang salita, itinulak ni Cheon Hiwi ang kanyang espada sa katawan ng pinuno ng mga mersenaryo nang may clinical na precision. Humingle ang 100-kill Blade Wanderer, damaloy ang dugo mula sa kanyang mga labi habang ang kanyang lakas buhay ay mabilis na nagsisimulang kumupas. Lumapit si Cheon Hiwi, ang kanyang pulang mga mata ay nagniningas habang isiniwalat niyang lubos na siyang pamilyar sa yakap ng kamatayan. Bumagsak ang katahimikan sa landas ng bundok sa isang maikling sandali habang ang pangunahing banta ay sa wakas ay napuksa. Sa malapit, ang natitirang mga mersenaryo ay nagpapatuloy sa kanilang desperadong pakikibaka, hindi alam na ang kanilang pinuno ay bumagsak na sa labanan. Ang isa sa kanila ay itinapon pabalik ng isang biglaang impact, ang kagubatan ay umalingaw-ngaw sa mga tunog ng nagpapatuloy na mga sagupaan. Si Tang Sowol ay nanunood mula sa kanyang taguan, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang natanto niyang naubos na niya ang kanyang supply ng mga hidden weapons. Habang sinusubukan niyang ilipat ang kanyang posisyon upang makahanap ng bagong sandata, ang sanga sa ilalim ng kanyang mga paa ay naputol ng may matalim na bitak. Nawala ang kanyang balanse, isang sigaw ng pagkagulat ang nakataka sa kanya habang siya ay gamulong patungo sa sahig ng kagubatan. Malakas siyang bumagsak, ang impact ay nakaubos ng kanyang hininga habang siya ay nagpupumilit na mabawi ang kanyang balanse at ipagtanggol ang sarili. Mabilis na nakita ng mga oportunistikong mersenaryo ang kanyang kahinaan at sumugod, nakabunot ang mga espada upang tapusin siya. Si Tang Sowol ay natamba habang tumama ang pagtambang, dumula sa sahig ng kagubatan. Tumingala siya ng may sindak, natanto na lubos silang napalibutan ng mga mamamatay tao. Tumalon pababa ang mga mersenaryo mula sa itaas, ang kanilang mga espada ay handa ng wakasan ang kanyang buhay. Nagpumilit si Sowol na makahanap ng tindig, alam na wala nang matataguan. Tahimik siyang humingi ng tawad sa batang bayani, alam na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pakawalan ang ipinagbabawal na poison technique ng kanyang angkan, kahit nasa kapinsalaan ng kanyang sarili. Sa mismong sandaling yon, lumipad ang isang espada, ang bakal nito ay sumipol habang pumutol sa hangin. Ang unang mersenaryo ay walang oras upang sumigaw bago natagpuan ng espada ang marka nito. Ang isa pa ay agad na bumagsak, ang kanyang walang buhay na katawan ay bumagsak sa lupa. Nanood si Sowol nang nakahinga, nagulat sa kanyang walang awang kahusayan. Ngunit pagkatapos, isang napakalaking alon ng madilim at nakakasakal na enerhiya ang sumabog mula sa batang lalaki. Nawala siya sa isang malabong galaw, sumugod ng diretso sa natitirang mga umaatake. Ang isa sa mga lalaki ay sumigaw ng desperado, iwinasiwas ang kanyang espada ng baliw sa anino. Walang kahirap-hirap na pinara ni Cheon Hiwi ang suntok, ang kanyang mga galaw ay malamig at presiso. Sa isang malupit na pagwasiwas, tinagpa niya ang lalaki, nag-iwan ng dugo kahit saan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may mandaragit na pulang liwanag habang lubos niyang ibinibigay ang kanyang sarili sa kanyang killing intent. Ang madilim na anino na parang mga galame ay hamampes, pinunit ang anumang nasa kanilang daan tulad ng papel. Ang mga mersenaryo ay nagkalat tulad ng mga dahon sa isang bagyo,
ang kanilang mga buhay ay natapos sa ilang segundo. Itinaga niya ang kanyang espada sa lupa, gumuhit ng isang malinaw na linya sa pagitan ng kanyang sarili at ng mga mersenaryo. Ang clearing ay bumagsak sa isang nakamamatay na katahimikan, maliban sa tunog ng tumutulong dugo. Si Cheon Hiwi ay nakatayong matatag sa gitna ng massacre, ang kanyang tingin ay sapat na upang patigilin ang puso ng sinumang tao. Binalaan niya silang sinumang tumawid sa linyang iyon ay haharap sa tiyak na kamatayan. Ang ilang nakaligtas ay paralisado sa takot, literal na hindi makahinga. Tinitigan nila ang linya sa mismong paanan ng binata habang isang alon ng nakakapangingilabot na killing intent ang nagmumula sa kanya. Walang tigil at napakalaki, gumawa siya ng isang mabigat at sinadyang hakbang pasulong, ang kanyang anino ay bumalat sa kanila. Nilinaw niyang tumawid na sila sa isang linya at ngayon ay wala ng pagtakas mula sa kanyang espada. Samantala, milya-milya ang layo, ang mga bundok ng Sichuan ay mukhang mapayapa sa ilalim ng maaliwalas na asul na kalangitan. Ngunit ang katahimikang yun ay sinira ng isang lalaking gumagalaw ng may nakakatakot na bilis sa mga puno. Ito ang pinuno ng angkan ng Tang, at malinaw na siya ay nasa isang desperadong misyon ng pagsagip. Si Tang Wu ay lumulukso sa tuktok ng kagubatan, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. Nanalangin siya para sa kaligtasan ng kanyang anak na babae, ang kanyang puso ay mabigat sa takot na baka huli na siya. Si Sowol ang kanyang pinakamahal na anak, at hindi niya maisip ang isang mundong wala siya. Nagawa niyang makakuha ng impormasyon sa kanyang lokasyon mula sa kanyang mga kontak sa gang ng mga pulubi. Pinaghihinalaan niya na ang buong bagay na ito ay isang naka-target na plano ng paghihiganti na naglalayong sirain ang kanyang angkan. Bigla, tumigil siya sa kanyang paggalaw, nahuli ang isang pamilyar na metal na amoy sa hangin. Ang amoy ng dugo ay makapal at mabigat, na nagsasabing ang labanan ay tapos na. Nagmadali siya sa lugar at sinalubong ng isang tanawin ng ganap na pagkawasak. Ang mga bangkay ay nakakalat sa clearing, ang damo ay nabahira ng maitim na pulang-pula. Sinuri niya ang mga sugat, tumango sa perpektong presisyon ng mga hidden weapon strikes. Pinitik niya ang kanyang mga mata, naramdaman na isang tunay na halimaw ang gumawa nito. Itinulak niya ang kanyang sarili patungo sa gitna ng massacre, ang kanyang kamay ay mahigpit sa kanyang espada. At doon, sa puso ng pagpatay, natagpuan niya ang may pananagutan. Tumingin si Tang Wu nang may pagkagulat sa maliit na batang mukhang nakaligtas sa isang digmaan. Si Cheon Hiwi ay nakabalot pa rin sa madilim na aura na yun, ang kanyang presensya ay parang isang maalamat na master. Si Tang Wu ay pisikal na paralisado ng mahinang nagtatagal na killing intent sa hangin. Tumingin siya sa massacre, nagtataka kung ang binatang ito ay talagang may pananagutan sa lahat ng ito. Tumawag siya, humihingi ng paliwanag para sa dagat ng dugo sa kanyang paanan. Ang madilim na anino na aura na pumapalibot sa bata ay nakakatakot na masaksihan. Bigla, isang serye ng mga anino na gal-ame ang bumulusok, pinako ang pinuno ng sektang ito sa kanyang lugar. Si Cheon Hiwi ay malalim pa rin sa kanyang battle trance, ang kanyang isip ay malayo sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay matalim na pula, mas mukhang isang mandaragit na lobo kaysa tao. Naghanda si Tang Wu, naramdaman na ang batang ito ay maaaring maging banta sa lahat. Naniniwala siyang ang bata ay nilamon na ng kanyang sariling bloodlust, na wala ang lahat ng dahilan, naghanda siyang sumaktan, ang kanyang sariling kapangyarihan ay sumiklab bilang isang kontra. Hiniling niya sa huling pagkakataon na sumagot ang bata sa kanya. Sa wakas ay narinig ni Cheon Hiwi ang boses at ang pulang kinang sa kanyang mga mata ay nagsimulang kumupas. Sumigaw si Tang Sowol para sa kanya na tumigil, natatakot na baka saktan siya ng kanyang ama. Nanatiling nagyelo si Tang Wu habang natanto niya kung gaano karaming lalaki ang napatay ng bata. Sa wakas ay tapos na ang labanan, ang katawan ni Cheon Hiwi ay nagsimulang manghina. Natamba siya, ang napakalaking pagod ng kanyang teknik ay sa wakas ay nagdulot ng epekto. Nahulog siya pasulong, ang kanyang kamalayan ay nadulas sa kadiliman. Sinalo siya ni Sowol sa kanyang mga bisig, ang kanyang mukha ay mapatla sa pag-aalala habang hawak siya. Inilapit niya siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusuri ang kanyang palso. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng ginhawa. Napagtanto niyang narito talaga ang kanyang ama,
Ligtas na sila sa wakas. Nagulat si Tang Wu na makita ang kanyang anak na kumikilos ng may pagmamahal sa kanyang tagapagtanggol. Nakiusap si Sowol sa kanyang ama ng isang sandali, nakatuon ng buo sa batang nasa kanyang kondongan. Nagawa niyang bamulong ng ilang salita, sinabing naririnig niya itong mabuti at tumigil sa pagsigaw. Napabuga si Sowol ng nanginginig na hininga, sinabing nagawa niya yon. Walang natira pang buhay, hindi pa rin makapaniwala si Tang Wu na ang isang batang tulad nito ay maaaring magtaglay ng ganoong nakakatakot na sinaunang aura. Ngunit habang ang bata ay nawalan ng malay, ang nakakasakal na killing intent ay tuluyang nawala. Habang siya ay nadudulas sa malalim na pagtulog, isang pamilyar na ngiti ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang kamalayan ni Cheon Hiwi ay nagsimulang lumutang habang nakita niya si Sowol, ang babae mula sa kanyang nakaraang buhay, nagtatanong kung naaalala pa ba niya ang kanilang pangako. Ipinaalala niya sa kanya kung gaano siya nainis sa kanya sa paglihim ng kanyang pangalan. Tumingin siya sa kanya, isang bersyon ni Sowol, na may pagod na mabait na tingin. Sa panaginip na ito, sa wakas ay ibinulong niya ang pangalang itinago niya, Cheon Hiwi. Ang panaginip ay lumipat sa isang magandang parang ng mga bulaklak, isang lugar ng kapayapaang hindi nila natagpuan. Ito ay isang mundo kung saan ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang kalangitan ay perpektong asul. Ngumiti siya, pinag-uusapan ng mga panahong nagpumilit sila sa isang literal na impyerno sa mundo. Naalala niya ang pulang kalangitan ng digmaan at kung gaano katagal na mula nang maramdaman niya ang araw. Kumikibot ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang nagsisimulang bumalik sa totoong mundo. Nagising siya sa isang marangyang silid, ang kanyang katawan ay parang giniling. Napagtanto niyang siya ay mabigat na nabendahan at nakahiga sa isang kama na masyadong malambot. Sinubukan niyang ituon ang kanyang paningin, ang kanyang lalamunan ay tila tuyo na parang alikabok. Nakarinig siya ng tunog sa may pinto at napagtantong may nagbabantay sa kanya. Bumukas ang pinto, pinapasok ang isang baha ng maliwanag na liwanag ng umaga. Si Sowol ito at labis siyang natutuwa na makita na ang kanyang tagapagligtas ay sa wakas ay gising na. Kumikip-kip ang mga mata ni Cheon Hiwi, ang malambot na karangyan ng silid ay isang matinding kaibahan sa malamig na bato ng yungib na kanyang naaalala. Umungol siya, ang kanyang katawan ay sumisigaw sa pagtutol habang sinusubukan niyang pilitin ang sarili na tumayo. Tumalon pabalik si Tang Sowol sa pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay kamakaway habang binalaan siyang huwag kumilos. Sinaway niya siya sa pagiging pabaya, itinuro na ang kanyang mga benda ay katatapos lamang palitan at anumang biglaang kilos ay maaaring magbukas muli ng kanyang mga sugat. Binaliwala niya ang kanyang mga alalahanin, ang kanyang isip ay mas nakatuon sa kanyang paligid. Nagtanong siya kung saan eksakto sila, sa isang maliwanag at mapagmataas na ngiti. Opisyal niya siyang binati sa pangunahing estate ng Sichuan Tang clan. Sa labas, ang malawak na kompleks ng angkan ng Tang ay nakaupo sa gitna ng malalagang halaman ng mga bundok ng Sichuan. Ininom niya ang lahat ng ito, ang karangyan ng silid at ang mapayapang kapaligiran ay malayong malayo sa buhay na kanyang nakilala. Napabuntong hininga siya ng ginhawa, natanto na nakabalik sila sa kanyang tahanan ng buo. Pinanood siya ni Sowol ng may malambing na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa halong ginhawa at tunay na pagmamahal. Umupo siya pabalik sa tabi ng kanyang kama, ang kanyang mapaglarong enerhiya ay pansamantalang kumupas sa isang mas malungkot na anyo. Tiningnan niya ang mga benda na tumatakip sa kanyang katawan, tumango na ang kanyang katawan ay isa ng mapa ng mga lumang peklat kahit bago pa ang huling labanan. Bumaba ang kanyang boses sa isang bulong habang humihingi siya ng tawad, sinisisi ang kanyang sariling kahinaan sa kalagayan niya. Tinitigan siya niyang matatag, ang kanyang ekspresyon ay walang mabasa habang nakikinig sa kanyang pagbuhos ng pagkakasala. Nanatiling nakababa ang kanyang tingin, ang bigat ng kanyang pinaghihinalaang pagkabigo ay malinaw na mabigat sa kanyang mga balikat. Nang walang salita, inabot niya ang kanyang kamay, ang kanyang daliri ay marahang humipo sa balat malapit sa kanyang mata. Nanigas siya, ang kanyang hininga ay nahinto sa kanyang lalamunan. Habang tumingala siya sa kanya na may dilat na mga mata sa pagkagulat, itinuro niya ang maliit na sugat sa kanyang mukha, ipinaalala na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, siya pa rin ay nasugatan. Isang malalim na pamumula ang agad na bumalot sa kanyang mga pisngi,
ang kanyang puso ay mabilis na tumibok sa biglaan at matalik na pagkakadikit. Masigla niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, gumawa ng isang clumsy na dahilan tungkol sa pagkadapa at pagbagsak upang itago ang kanyang kahihiyan. Mukhang hindi siya naniwala kahit isang saglit, ngunit hinayaan na lang niyang lumipas ang usapan, ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Hinawakan niya ang bahagi ng kanyang pisngi kung saan naroon ang kanyang daliri, ang kanyang mukha ay nag-aapoy pa rin sa init. Naglabas siya ng isang nerbiyos na munting tawa, sinusubukang basagin ang mabigat na tensyon na bumalot sa silid. Bigla, isang pilyong kislap ang bumalik sa kanyang mga mata habang may napagtanto siya tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Inasar niya siya, idineklarang dahil siya ay nasa kanyang teritoryo na ngayon, nagbaliktad na ang sitwasyon. Siya na ang kinidnap ngayon, tumayo siya at nag-pose ng may pagmamalaki, nangangakong ipapakita sa kanya ng eksakto kung paano ginagantimpalaan ng angka ng Tang ang mga Nagel iligtas sa kanilang sarili. Nangako siyang papaligayahin siya ng pinakamasarap na pagkain at pinakamabuting pagtrato, gustong burahin ang mga alaala ng miserableng yungib na kanilang pinagsamahan. Tinitigan lamang siya ni Cheon Hiwi ng walang ekspresyon, ang kanyang tahimik na katahimikan ay nagsasalita ng marami. Tinanong niya siya kung naiintindihan ba niya ang kahulugan ng salitang, kinidnap, na nagpadala sa kanya sa isang nakakatawang pag-aalboroto ng inis. Ang kanilang pag-aasar ay naputol ng isang matalim na katok sa sliding door. Isang tinig ng katulong ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo, ipinapahayag na ang pinuno ng angka ng Tang ay dumating na upang makita sila. May dumulas ng pinto, isang lalaking may kulay berdeng headband at matalas na tingin ang pumasok sa silid. Napabuntong hininga siya ng ginhawa nang sa wakas ay magkamalay-malay si Cheon Hiwi, pagkatapos ay tinanong kung ano ang kanyang pakiramdam. Tumingala ang batang bayani, ang kanyang mga mata ay medyo mabigat pa mula sa kanyang paggaling. Ito si Tang Jinchen, ang maalamat na Poison King at ang kasalukuyang pinuno ng Sichuan Tang Clan. Umupo si Cheon Hiwi sa kama at nagpasalamat sa kanya para sa pangangalagang medikal. Sinabi ni Jinchen na huwag masyadong isipin yon, sinabing hindi naman talaga gaanong ginawa ng angkan. Natutuwa lang siyang nakatakas ang bata na may hindi hihigit sa maliliit na hiwa at pasa. Nagbiro siya na si Sowol talaga ang dapat pasalamatan ni Cheon Hiwi dahil siya ang nag-aalaga sa kanya araw at gabi. Nalilito si Sowol, ngunit sinabi lang ni Jinchen sa bata na mag-focus muna sa ganap na paggaling. Itinuro niya na kailangan din ni Sowol na alagaan ang kanyang sariling kalusugan dahil hindi siya umalis sa tabi ni Cheon Hiwi kahit isang araw. Dahil sa hiya sa mga salita ng kanyang ama, sinimulan ni Sowol itong itulak palabas ng silid. Sanari niya ng malakas ang sliding door, nakatayo siya roon na pinagpapawisan at namumula habang si Cheon Hiwi ay nanunood sa kanya na mukhang tuluyang naguguluhan. Inasar niya, paano kita dapat pasalamatan, Tang Sowol? Sa labas, patuloy na inasar ni Jinchen ang magkasintahan, binanggit na siya pa ang nagpalit ng bawat isa sa kanyang mga benda ng mag-isa. Umalis siya na may ekspresyong walang mabasa, malinaw na malalim ang iniisip. Ang Poison King ay nagtungo sa pasilyo upang asikasuhin ang mas mahalagang bagay ng angkan. Sumisikat ang araw sa malawak at mapayapang lupain ng estate ng Tang. Makalipas ang ilang sandali, si Sowol ay bumalik sa kanyang ginagawa. Maingat na binalot ng sariwang benda ang braso ni Cheon Hiwi. Tumayo siya na may malinis na puting robe at tuwang-tuwa siyang makita siyang gumagalaw ng maayos. Magkasama silang naupo upang magkwentuhan saglit, napatawa si Sowol ng maliwanag at masaya, mukhang mas relax kaysa sa mga nakaraang araw. Tumingin si Cheon Hiwi sa kanya at nagbigay ng isang bihirang tunay ng ngiti. Lumagom na ang takip silim sa magarbong arkitektura habang nagtatapos ang araw. Nakatayo si Jinchen sa isang balkonahe na nanunood sa paglubog ng araw. Nang gabing yun, nagbihis si Cheon Hiwi ng pormal na itim na robe para sa isang espesyal na okasyon. Pumasok siya sa isang silid at natagpuan ng isang mesa na literal na umaapaw sa masasarap na pagkain. Inanyayahan siya ni Jinchen na umupo, natutuwa na makita siyang mas maganda na ang hitsura. Ipinaliwanag niya na nagpakahirap ang chef para sa pagkain na ito at hinikayat si Cheon Hiwi na kumain hanggang mabusog. Kumagat si Cheon Hiwi at nagulat, hindi pa siya nakatikim ng ganitong mga delicacy sa kanyang buong buhay.
Napansin ni Sowol na nakatingin siya sa isda at nag-alok na tulungan siya sa pag-alis ng lahat ng maliliit na buto. Pinanood ng ama ang dalawa habang si Sowol ay nakatuon sa pagpapaliwanag ng tamang paraan ng pagtanggal ng buto ng isda. Ipinikit ni Jinshan ang kanyang mga mata, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Sinabi niya kay Cheon Hiwi na ang buong angkan ng Tang ay may malaking utang na loob sa kanya. Formal niyang pinasalamatan ang bata sa katapangan na ipinakita nito sa pagprotekta kay Sowol. Tumingin pababa si Cheon Hiwi, sinabing hindi niya yun ginawa para lang maging bayani. Ipinaliwanag ni Jinshan na batas ng angkan na gantihan ang kabutihan ng doble, at sinabing sabihin niya ang kanyang nais na gantimpala. Inamin ni Cheon Hiwi na ang tanging dahilan kung bakit siya humawak ng espada ay dahil siya ay gutom. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pakikipaglaban para lamang makakain ng mga pagkaing dati ay pinapangarap lang niyang makita. Tumingin sa handaan sa harap niya, sinabi niyang hindi siya makaisip ng mas magandang buhay kaysa dito. Inilapag niya ang kanyang chopsticks at tumingin ng diretso sa pinuno ng angkan. Sinabi niya na ang gusto lang niya ay magkaroon ng makakasama sa pagkain na tulad nito mula ngayon. Tahimik na naghintay si Sowol sa reaksyon ng kanyang ama sa matapang na kahilingan ni Cheon Hiwi. Ipinikit ni Jinshan ang kanyang mga mata, hinayaan ang ideya na kumapit sandali. Sa wakas ay nagsalita siya at tinawag ang pangalan ng kanyang anak na babae. Sumagot siya, malamang ay iniisip na pagtatawanan lang nito ito, ngunit sa halip ay naghulog siya ng isang bomba, sinabing gusto niyang magpakasal siya kay Cheon Hiwi ngayon din. Natulala si Sowol sandali, ang kanyang utak ay sinusubukang i-proseso ang kanyang narinig. Pagkatapos ay tumama sa kanya ang pagkabigla ng buong puwersa at siya ay namula ng sobra. Tuluyan siyang nagpanik, sumigaw sa kanyang ama kung gaano ito kabigla at kabaliw na panukala. Ibinaling niya ang kanyang inis kay Cheon Hiwi, na kumakain pa rin ng parang walang nangyayari. Hindi siya makapaniwala na kumakain pa rin ito habang ang kanyang buhay ay pinagpapasyahan. Sinubukan ni Jinshan na pakalmayan siya, ipinaliwanag na hindi niya sila pinipilit na magpakasal bukas. Ito ay isang hakbang upang mapanatili ang isang mahuhusay na lalaki tulad ni Cheon Hiwi na malapit sa angkan. Ipinaalala niya sa kanya na nang mag-alok siya ng kahit ano kay Cheon Hiwi, ang tanging hiling ng bata ay maging pamilya. Idinagdag ni Jinshan na matapos iligtas ang kanyang buhay, tiyak na karapat-dapat si Cheon Hiwi na gumawa ng ganoong kahilingan. Nalilito si Sowol, nagtataka kung ang ibig ba ni Cheon Hiwi ay romantikong engagement nang sabihin niyang pamilya. Tumingin si Cheon Hiwi sa kanya at sinabing sa tingin niya ay walang lalaking dadaan sa lahat ng paghihirap na yun para sa isang babaeng hindi niya mahalaga. Ang linyang yun ay halos nagpalundag kay Sowol mula sa kanyang upuan. Pagkatapos ay tinanong niya siya ng isang katanungan. Hindi ba siya gusto nito? Nagsimula siyang mautol, hindi makabuo ng isang tunay na pangungusap habang pinanunood ng kanyang ama ang dramang nagbubukas. Ang ekspresyon ni Jinshan ay naging seryoso habang naghahanda siyang ipaliwanag ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Sinabi niya kay Sowol na hindi lamang ito tungkol sa kagustuhan ni Cheon Hiwi. Ito ay para sa kanyang sariling kapakanan. Binanggit niya ang kanyang poison spirit body, isang pambihirang konstitusyon na ipinanganak niya na karamihan sa mga tao ay mamamatay para lamang makuha. Ipinaliwanag niya na habang ito ay isang biyaya para sa isang martial artist, ito ay isang sumpa para sa kanyang katawan. Kung patuloy na nag-iipon ng lason, binalaan niya siya na baka hindi na siya magkaroon ng mga anak sa hinaharap. Bumagsak ang mukha ni Sowol habang ang bigat ng kanyang kapalaran ay nagsisimulang tumama sa kanya. Pinagmasdan siya ni Cheon Hiwi ng mabuti, ang kanyang tingin ay matalas at may alam. Sinabi ng kanyang ama na hindi niya siya pipilitin sa anuman, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala para sa kanya. Sinubukan ni Sowol na bigyan siya ng katiyakan, sinabi niya na kahit ano pa ang mangyari sa kanya, ipinagmamalaki niya ang katawan na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang at hindi niya pagsisisihan ang kanyang landas. Tunay na naantig si Jinshan sa lakas at determinasyon ng kanyang anak. Nagpasingaw si Cheon Hiwi, epektibong pinuputol ang mabigat na emosyonal na kapaligiran. Humingi siya ng tawad sa pagsira ng sandali, ngunit may mahalaga siyang idaragdag. Tiningnan niya sila sa mga mata at sinabing may solusyon siya sa problema ng laso nito.
Parehong tumingin sa kanya na parang baliw ang pinuno ng angkan at si Sowol. Tinanong ni Jinchen kung seryoso ba siya, binalaan siyang hindi ito panahon para sa biro. Mahina hong ipinaliwanag ni Cheon Hiwi na kailangan lang nilang pigilan ang daloy ng poison energy sa kanyang katawan at alam niya ang eksaktong teknik upang gawin yun. Sa kanyang isipan, naalala ni Cheon Hiwi ang kanyang nakaraang buhay kung saan kinailangan ni Sowol na pasanin ang buong pamana ng angkan matapos silang lipulin. Sa timeline na yon, ginugol niya ang mga taon sa pagsasaliksik ng kanyang sariling katawan at sa kalaunan ay ibinahagi ang lahat ng kanyang natuklasan sa kanya. Tinitigan niya siya, ang mga alaala ng isang kinabukasan na hindi pa nangyayari ay umiikot sa kanyang isipan. Naalala niya ang paraan ng kanyang pagngiti noon, sa kabila ng lahat ng sakit at responsibilidad. Isang maliit na ngiti ang pumutok sa kanyang mga labi habang natanto niyang maaari niyang baguhin ang mga bagay sa pagkakataong ito. Tuluyang nagulat si Jinchen, dilat ang kanyang mga mata habang sinusubukang unawain kung paanong ang batang ito ay maaaring makaalam ng ganoong bagay. Pinagpawisan siya ng malamig, natanto na kung si Cheon Hiwi ay nagsasabi ng totoo, babaguhin ito ang lahat para sa angkan ng Tang. Bumagsak ang katahimikan sa mesa habang ang bigat ng kanyang mga salita ay nanirahan. Nanatiling tahimik si Jinchen ng mahabang sandali, maingat na isinasaalang-alang ang bata sa harap niya. Ipinaalala niya kay Cheon Hiwi na siya ang pinuno ng Sichuan Tang clan. Ngunit tumango lamang si Cheon Hiwi na parang karaniwang kaalaman yon. Nagpatuloy si Jinchen na may ilang bagay sa mundong ito na hindi niya kayang gawin, lalo na pagdating sa lason at sandata. Tumingin pababa si Sowol, nararamdaman ang bigat ng mga salita ng kanyang ama habang inamin nito kung gaano siya nabigo sa kanya. Bahagyang yumuko si Jinchen, sinabi kay Cheon Hiwi na muli siyang lubos na may utang na loob sa kanya at hindi sigurado kung paano niya ito mababayaran sa pagkakataong ito. Binaliwala ni Cheon Hiwi yon na may mapagpakumbabang tono, sinabing nagbahagi lamang siya ng impormasyong narinig niya sa iba at hindi niya ito itinuturing na isang pabor. Nagbigay siya kay Sowol ng isang maliit at nakapagpapatibay ng ngiti at sinabing sa wakas ay makakahinga na sila ng maluwag. Sa kanyang likuran, alam ni Jinchen na ito ay hindi pangkaraniwang pabor. Si Sowol ay napuno ng pasasalamat, namumula habang sinasabi kay Cheon Hiwi na sobra-sobra na ang natanggap niya mula sa kanya. Sumisikat ng maliwanag ang araw sa compound ng angkan, sumasalamin sa bagong pag-asa sa hangin. Tumayo si Jinchen at nagmungkahi na tapusin na nila ang gabi dahil tapos na ang pagkain. Hiniling niya kay Sowol na mauna nang lumabas, ipinaliwanag na may ilang bagay pa siyang kailangang talakayin kay Cheon Hiwi ng pribado. Masayang kumaway si Sowol kay Cheon Hiwi habang siya ay lumulukso palayo, iniwan ang dalawang lalaki na nag-iisa sa malaking silid. Pinanood ni Cheon Hiwi ang kanyang pag-alis, ang kanyang ekspresyon ay neutral, habang si Jinchen ay nanunood ng may mas seryosong tingin. Nang sila ay nag-iisa na, lumingon si Cheon Hiwi sa pinuno ng angkan at nagtanong kung ano nga ba ang gusto niyang pag-usapan. Kinilala ni Jinchen na ang pakikialam sa buhay ng kanyang tagapagbigay ay bastos. Ngunit may isa siyang personal na tanong na dapat niyang itanong, sumandal siya at direktang tinanong si Cheon Hiwi kung may koneksyon ba siya sa Heavenly Destruction Star. Inulit ni Cheon Hiwi ang pangalan ng dahan-dahan, ang kanyang boses ay mababa. Pumikit ang kanyang mga mata habang pinoproseso ang hinala ng pinuno ng angkan, alam na alam kung ano ang ibig sabihin ng titulong yon. Tumigas ang kanyang tingin habang ang mabigat na titulo ay lumubog sa kanya, ang hangin sa silid ay biglang naging mas mabigat. Ipinaliwanag ni Jinchen na sa wakas ay naiintindihan niya ang pinagmulan ng pag-aalala na tiyak na naramdaman ni Tang Jinchen. Inilarawan niya ito bilang isang disposisyon na nagbibigay ng talentong katumbas ng maalamat na heavenly martial body, ngunit sa isang kakilakilabot na halaga. Hindi makontrol na murderous intent, hindi tulad ng heavenly martial body, na kayang masterin at kontrolin ng isang martial artist. Ang Heavenly Destruction Star ay isang sumpa ng karmic slaughter na itinakda ng langit mismo, isang bagay na walang tao ang tunay na makakalampas. Mahina hong humigop si Cheon Hiwi ng kanyang tsaa, nakikinig habang tinatapos ni Jinchen ang kanyang paliwanag tungkol sa madilim na kapalaran na nauugnay sa bituin. Nilinaw ni Jinchen na hindi niya pinagdududahan ang pagkatao ni Cheon Hiwi. Siya ay lubos na nag-aalala lamang,
sinabi ni Cheon Hiwi sa kanyang ayos lang yun at naiintindihan niya ang pag-aalala. Diretsyong sinabi ni Cheon Hiwi, tinanong kung si Jin Chan ay nagtataka kung natutunan na ba niya ang ipinagbabawal na martial arts na nauugnay sa kapalarang yun. Hindi itinanggi ni Jin Chan yun, sumagot lamang ng may matatag na, oo. Inamin niya na ang makapal na murderous intent na kanyang naramdaman mula kay Cheon Hiwi ay isang bagay na hindi pa niya nakakaharap noon, kahit na mula sa mga pinakamapanganib na kontrabida ng mga unorthodox sects. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng murderous intent na dumiretso sa internal energy ng isang tao ay ganap na hindi naririnig sa mundong martial. Siya ay tunay na nagulat na makita si Cheon Hiwi na agad na inalis ang nakakatakot na aura na yun sa sandaling narinig niya ang boses ni Sowol. Kahit na mukhang maayos si Cheon Hiwi ngayon, binalaan siya ni Jin Chan na ang posibilidad na mawalan siya ng kontrol at magkamali ay masyadong mataas upang balewalain. Tahimik na nakinig si Cheon Hiwi, ang kanyang ekspresyon ay walang mabasa habang ginagawa ng pinuno ng angkan ang kanyang punto. Gumawa si Jin Chan ng isang nakakagulat na panukala. Inalok niyang ibigay kay Cheon Hiwi ang sariling internal energy cultivation method ng angkan ng Tang kung pumayag si Cheon Hiwi na isuko ang kanyang mapanganib na martial art. Nangako pa siyang magbibigay ng anumang spirit medicine na kailangan upang matulungan si Cheon Hiwi na muling itayo ang kanyang pundasyon mula sa simula. Tinitigan siya ni Cheon Hiwi ng mahabang sandali. Ang alok ng gayong prestihiyosong cultivation method ay isang bagay na karamihan ay mamamatay para makuha. Naiintindihan ko, nauunawaan ko, mahinahong sabi ni Cheon Hiwi bago magalang na tumanggi sa alok. Nagulat si Jin Chan at tinanong siya kung bakit. Sinabi ni Cheon Hiwi sa kanya na kahit gaano katarik ang landas, mas gugustuhin niyang umakyat sa bundok na siya mismo ang gumawa kaysa sa ibinigay sa kanya ng iba. Idinagdag niya na may maliit at may kumpiyansang ngiti na kahit na siya ay madapa, magiging maayos siya hanggat mayroong humahawak sa kanyang kamay. Naantig si Jin Chan sa paninindigan ng bata, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang sagot, tumango sa pag-unawa. Sinabi niya kay Cheon Hiwi na i-verify niya ang mnemonic para sa kondisyon ni Sowol, ngunit nag-aapoy pa rin siya sa kuryusidad kung saan natutunan yun ni Cheon Hiwi. Sinabi ni Cheon Hiwi sa kanya na ito ay isang kumukupas na pagkikita lamang at nangakong darating ang panahon na maaari niyang ibahagi ang buong kwento. Tinanggap ang misteryo sa ngayon, sinabi ni Jin Chan kay Cheon Hiwi na matagal na niya itong kinausap at hinikayat na magpahinga na. Habang tumatayo si Cheon Hiwi upang umalis, naghulog siya ng isang huling bomba, basta na lang sinabi sa kanyang magiging biyenan na magkikita sila muli. Umalis si Cheon Hiwi na may nakangising ngiti, iniwan ang tuluyang nagulat na pinuno ng angkan. Nakaupo roon si Jin Chan na nagyelo, pinagpapawisan ng malamig habang natanto niya ang mga implikasyon ng kung ano ang itinawag sa kanya ng bata. Mula sa malayo, ang boses ni Jin Chan ay kumulog sa pagkagalit habang sumigaw siya na hindi pa siya handa sa titulong biyenan. Ngumisi lang si Cheon Hiwi, nanunuyang sumigaw pabalik na hindi niya ito marinig. Isang overhead view ang nagpakita ng tahimik at maayos na layout ng Sichuan-Tang Clan Estate sa ilalim ng araw ng umaga. Maaga at maliwanag, nakatayo si Tang Sowol sa labas ng silid ni Cheon Hiwi, tinatawag siya at nagtataka kung bakit nasa kama pa rin siya gayong mataas na ang araw. Sa loob, isang gusot na si Cheon Hiwi ang kumurap ng antok, mukhang lubos na pagod habang ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa kanyang guest quarters. Binuksan niya ang pinto, mukhang kalahating may malay habang diretsyong tinanong si Sowol kung bakit siya nakasuot ng napakagarbong damit. Nagulat si Sowol, nagreklamong naglaan siya ng maraming oras sa paghahanda para sa kanya, tanging isang fiancé na may antok at kalahating nakapikit na mga mata lang ang kanyang nakita. Tinitigan lamang siya ni Cheon Hiwi, ang kanyang ekspresyon ay walang mabasa habang pinoproseso ang kanyang reklamo. Nagkomento siya kung gaano niya natural na tinatanggap ang kanyang papel bilang kanyang fiancé ngayon, na naging dahilan upang agad na mamula si Sowol sa kahihiyan. Sumigaw siya sa inis, nagtanong kung paano siya naging walang hiya gayong siya ang unang nagsabi ng mga nakakahiyang bagay na iyon. Tiningnan siya ni Cheon Hiwi ng may malambing na tingin, inamin na sinabi niya yon dahil talagang gusto niya ito at pagkatapos ay pinilit muli ang dahilan sa likod ng kanyang espesyal na damit. Umismed si Sowol at tumalikod, idineklarang dahil hindi ito patas, hindi niya sasabihin hanggat hindi siya maayos na handa.
Sinimulan niya itong itulak pabalik sa kanyang silid, inuutusan siyang maghilamos at magbihis ng mabilis upang makapagsimula na sila. Lumipat ang eksena sa abalang mga lansangan ng Sichuan, isang malawak na tanawin na nagpapakita ng makakapal na hanay ng mga tradisyonal na gusali na nakapugad sa mga bundok. Sa pamilihan, ang kapaligiran ay maligaya at puno ng buhay na may mga mamimili at mga ngalakal na nagsisiksikan sa mga lansangan na may mga parol. Nag-pose si Sowol nang may kumpiyansa, ang kanyang mukha ay nagniningning sa excitement habang opisyal niyang idineklara ang simula ng kanilang paglilibot sa Sichuan. Sumunod si Cheon Hiwi sa likuran, nakatiklop ang kanyang mga braso habang napansin niya kung gaano siya kasigla para sa isang simpleng paglalakad sa lungsod. Napasanggal si Sowol, binalaan siyang kung mananatili siyang party pooper, hindi na niya siya bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit tahimik na sinabi ni Cheon Hiwi na talagang inaabangan niya ito. Tumingin siya sa paligid ng may ngiti, sinabing ang lalawigan ay parang sarili niyang likod bahay. Nagdagdag si Sowol ng isang pilyong banat, na nagsasabing kung siya ay magpapakasal sa pamilya bilang isang manugang na lalaki, mas mabuting maging pamilyar siya sa paligid. Tahimik na tumingin si Cheon Hiwi, ang kanyang matatalas na mga mata ay kumukuha ng bawat detalye ng masiglang lungsod. Naisip niya ang kanyang nakaraang buhay, naalala ang pagkawasak na dinala ng Heavenly Demon sa lupaing ito. Ang makita itong puno ng buhay ngayon ay isang malakas na paalala ng kanyang pangalawang pagkakataon. May nakita si Sowol na pamilyar na mukha sa isang tindahan at tinawag si Tito Jen, tinanong kung kumusta ang kanyang negosyo. Nagulat ang mga ngalakal na makita siyang bumalik ng napakabilis mula sa kanyang martial emergence at si Sowol ay nakagawa lamang ng isang nauutal at awkward na tugon. Nagtanong si Tito Jen tungkol sa lalaking kasama niya. At hindi nag-atubili si Sowol na ipakilala si Cheon Hiwi bilang kanyang fiancé, na nag-iwan sa kawawang mga ngalakal sa isang estado ng pagkabigla. Mukhang nakakita ng multo ang tindera, nanlaki ang kanyang mga mata at halos bumagsak ang kanyang panga sa sahig. Halos tumalon siya sa pagkagulat nang marinig niyang ang nakatayo roon ay talagang fiancé ni Lady Sowol. Maikli at diretso si Cheon Hiwi, ibinigay ang kanyang pangalan na may mukhang nagsasabing mas gusto niyang nasa ibang lugar. Hindi nagustuhan ni Sowol ang kanyang ugali, iniunat ang kanyang pisngi habang ipinaalala na ang pag-asta ng magalang ay hindi tunay na pagbati. Mukhang hindi siya gaanong naabala, basta nalang binanggit na ang pagyuko ay hindi niya nakagawian. Binalaan siya ni Sowol na kapag nagsimulang magchismis ang mga ngalakal, ang mga chismis tungkol sa kanyang fiancé ay kakalat sa buong lalawigan. Nagkaroon siya ng pilyong kislap sa kanyang mga mata, nag-alok na hulaan kung ano nga ba ang nasa isip nito. Naisip niya na maaaring nag-aalala ito tungkol sa kasal o pakiramdam niya ay wala siya sa kanyang antas. Ngunit naisip lang niya na dapat siyang magtayo ng tindahan ng panghuhula. Sinabi niya sa kanyang tumigil sa pag-aalala sa iisipin ng iba at mag-focus na lang sa mga kabayanihang nagawa na niya. Inabot niya at pumili ng isang maselang piraso ng alahas mula sa display ng mga ngalakal. Itinuro niya na nang dumating ang oras ng gantimpala, nilampasan niya ang mga gintong kayamanan at sinabing gusto niya siya sa halip. Pinanood lang siya ni Cheon Hiwi, malamang ay nagtataka kung paano niya nagawang gawing romantiko ang kanyang pagiging diretso. Isinuot niya ang isang magandang nakalawit na hako, ang liwanag ay sumasalamin sa mga hiyas habang ito ay nakabitin sa kanyang tainga. Bilang isang anak na babae ng angka ng tang na may utang sa kanya ng kanyang buhay, inamin niyang nagsisimula na rin siyang maramdaman ang parehong nararamdaman niya. Lumingon siya at nag-pose, ipinakita kung paano umaangkop ang bagong aksesorya sa kanyang damit. Binigyan niya siya ng isang nagniningning ng ngiti at nagtanong kung sa tingin niya ay maganda ito sa kanya. Sa wakas ay pinakawalan niya ang isang maliit at tunay na ngiti. Sinagot niya ito nang may makinis na linyang sinabing masyado siyang abala sa pagtingin sa kanya upang mapansin ang iba pa sa lalawigan. Tuluyang napanalunan ng mga ngalakal ang bata, binigyan siya ng passing grade sa pagkakaroon ng napakahusay na dila. Halos mas namula pa ang lalaki kaysa kay Sowol, tuluyang naakit ng matatamis na salita. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad sa bayan, ang mood sa pagitan nila ay mas relax na. Tumigil sila para sa mabilisang pagkain sa isang lokal na lugar, tinamasa ang pagkain at isang pambihirang tahimik na sandali.
Pagkatapos kumain, nagtungo sila pabalik sa estate na si Sowol ang nangunguna na may palundag-lundag sa kanyang hakbang. Ang malalawak na bubong ng Tang Clan Estate ay nakikita sa unahan, mukhang tradisyonal at maringal gaya ng dati. Masaya siya na nagustuhan niya ang lokal na pagkain, ngunit inamin niyang lumaki siyang may napakakaunting pagkain kaya kahit ano ay kakainin niya. Tumingin siya sa kanya nang may lubos na awa, iniisip ang lahat ng mga walang lasa na fasting pills na kailangan niyang kainin noon. Pumasok sila sa isang mas tahimik na bahagi ng complex, ang matataas na pader ay nagpaparamdam sa hangin na mas formal. Pareho silang tumigil sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng kaguluhan mula sa patio. Ang pangunahing plaza ng estate ay puno ng mga tao at ang kapaligiran ay mabigat at magulo. Naguluhan si Sowol sa mga tao hanggang sa bigla niyang natanto na sa wakas ay dumating na ang araw na kanilang hinihintay. Isang grupo ng mga eksperto ng angkan na nakasuot ng berdeng robe ay magkakasamang nakatayo, mukhang handa para sa isang malaking misyon, kabilang sa kanila si Tang Jinchen, ang pinuno ng angkan, na mukhang mahigpit habang nangangasiwa sa pagtitipon, pagkatapos ay nakita siya ni Tang Chung at nagmarcha papalapit na may malaking masayang ngiti. Tinitigan lamang ni Cheon Hiwi ang bagong dating, walang ideya kung sino ang emosyonal na lalaking ito. Sa loob ng mga pader ng Tang Clan Estate, ang hangin ay makapal sa karaniwang bigat ng politika ng pamilya. Hindi maitago ni Tang Yugen ang kanyang pagkagulat sa balitang kanyang narinig. Ang pinuno ng angkan, si Tang Jinchen, ay ipinikit lamang ang kanyang mga mata at kinumpirma ito ng may tango. Binanggit ni Yugen na habang may mga chismis tungkol kay Sowol, hindi niya inaasahan na ang posisyon ng kanyang fiancé ay ibibigay ng ganun kadali. Nilinaw ni Jinchen na hindi ito bigla ang desisyon. Talagang ginawa niya ang kanyang takdang aralin tungkol sa lalaki. Ipinaliwanag niya na si Cheon Hiwi ay lumaki bilang isang ulila, humawak ng espada sa murang edad at sa kalaunan ay nilipol ang buong Red Death faction sa edad na 15 lamang. Ang bata ay gumamit pa ng isang mapanganib na cultivation method upang sugpuin ang isang killing intent na napakalakas na dapat ay sinira na siya nito ngayon. Tiningnan ang kanyang track record, itinuring siya ni Jinchen bilang isang mabisang bastardo, kahit nasa pamantayan ng mga mas-asama. Nag-aalinlangan pa rin si Jinchen, tumango na ang lalaking nakilala niya ay hindi mukhang ganoong halimaw. Ngumiti si Jinchen, itinuro na habang ang espada sa puso ng bata ay matalim, hindi ito nakatutok sa kanila. Tinulungan pa nga ng bata na malaman nila kung paano pamahalaan ang mga side effects ng poison spirit body ni Sowol. Kinailangan aminin ni Yugen na ang buong angkan ay may malaking utang na loob sa kanya para doon lamang. Nagtaka siya kung ang isang betrothal lamang ay sapat na gantimpala. Ipinaliwanag ni Jinchen na nag-alok siya ng kahit ano, ngunit ang tanging gusto ng bata ay maging bahagi ng pamilya. Tinawanan ito ni Yugen, iniisip ang simpleng romanticismo ng kabataan. Naisip niya na ang isang lalaking malamig sa mundo, ngunit nagsasapanganib ng buhay para sa isang babae ay eksaktong uri na iibig si Sowol. Nagbigay si Yugen ng isang makahulugang tingin, tumango na ito ay isang matapang na pahayag mula sa isang lalaking may 4 na asawa. Tumango lamang si Jinchen, binaliwala ang banat, itinuro niya na si Jinchen ay naging single sa loob ng 10 taon at iminungkahi na oras na para humanap din siya ng bago. Agad na pinigilan ng pinuno yon, sinabing kalimutan na yon. Binago niya ang mood, sinabing may mas mahalagang bagay silang dapat alalahanin ngayon. Tumingin si Jinchen sa kanya, kuryosidad kung ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa drama ng pamilya. Kasama noon, isang boses mula sa pinto ang nag-anunsyo na ang leader ng Dark Soul Squad ay humihingi ng audience. Ang kapaligiran sa silid ay naging matalas habang ang focus ay lumipat sa mga gawain ng angkan. Sa ibang bahagi ng estate, ang mood ay mas emosyonal. Si Tang Chung ay isang gulo, humihingi ng tawad sa kanyang kapatid na babae sa pagiging wala habang siya ay nasa panganib. Pinitik niya ang mukha ni Sowol, kumbinsido na pamayat ito mula sa lahat ng paghihirap. Sinubukan ni Sowol na sabihin sa kanyang hindi naman talaga siya pamayat, ngunit hindi siya nakikinig. Nagalit siya kung paano niya papatayin ang sinumang humawak sa kanya kung naroon siya. Na-awkward na binanggit niya na ayos lang yon dahil si Cheon Hiwi na ang kumilos para sa lahat. Humakbang pasulong si Cheon Hiwi, sa wakas ay nagpakilala sa sobrang protektibong kapatid na lalaki.
Mabilis na sinuportahan siya ni Sowol, ipinaliwanag na nakabalik lamang siya dahil sa kanyang tulong. Pansamantalang naguluhan si Chung sa balita, agad siyang nagbago ng direksyon, nag-alok ng formal na pagbati at nagpasalamat sa batang bayani sa pagliligtas sa kanyang kapatid na babae. Pinagmasdan siya ni Cheon Hiwi ng mabuti, natanto na ito nga ang nakatatandang kapatid ni Sowol. Naalala niya na si Chung ay isa sa ilang nagrisgo ng lahat upang tulungan si Sowol na makatakas sa kanyang nakaraang buhay. Ang makita silang magkasama, kahit ang isang lalaking tulad ni Cheon Hiwi ay maramdaman kung gaano sila nagmamahalan. Nagpatuloy si Chung sa pagpuri sa husay ni Cheon Hiwi, iginiit na manatili siya sa estate upang magpahinga bago umalis. Sinubukan ni Sowol na makialam, mukhang bahagyang kinakabahan sa hindi pagkakaunawaan. Pumasok ang pinuno ng angkan, ginambala ang mainit na pagtanggap upang itama ang mga bagay. Sinabi niya kay Chung na ito ay hindi lamang isang bisita. Ito ang fiancé ni Sowol at isang magiging miyembro ng kanilang pamilya. Nakatayo lamang si Chung na tuluyang nagyelo sa biglaang pagsisiwalat. Nakatayo si Chung doon, ang kanyang utak ay nag-short circuit habang inuulit ang salitang fiancé na parang sirang plaka. Hindi pinalampas ni Cheon Hiwi ang pagkakataon na lumapit, binati ang kanyang bagong bayaw na may nakangising ngiti. Ang pagkagulat sa mukha ni Chung ay napakatindi na parabang sinaktan siya ng kidlat. Lumingon siya sa kanyang ama sa pagkataranta, ngunit basta na lang kinumpirma ni Tang Jinchen na ibinigay na niya ang kanyang basbas. Sumabog si Chung, tumangging tanggapin na ang kanyang kapatid na babae ay ibinibigay sa isang taong kakilala lamang niya, anuman ang kanyang tulong. Basta na lang nagdagdag ng apoy si Cheon Hiwi, binanggit na nag-isa silang dalawa sa isang yungib sa loob ng isang buwan matapos niya itong kidnapin. Ang mga salitang, kinidnap, at nagsama, ay sapat na upang ipadala si Chung sa isang kumpletong pag-ikot. Si Sowol ay labis na nahiya, sumigaw kay Cheon Hiwi sa pagbanggit ng mga hindi kinakailangang detalye habang ang kanyang kapatid ay bumagsak mula sa stress. Nagsimulang humagulgol si Chung, nagdadalamhati sa pagkawala ng maliit na kapatid na babae na dati ay ang mga candy lamang sa kanyang bulsa ang iniisip. Sumagot pabalik si Sowol, ipinaalala na tumigil na siya sa paggawa noon ilang taon na ang nakalipas. Nagpasingaw si Tang Jinchen, hudyat na tapos na ang oras ng komedya at oras na para sa aktwal na gawain ng angkan. Ang grupo ay nakatayo sa labas ng ilang sandali. Ang bigat ng paparating na talakayan ay bumabalot sa kanila. Iminungkahi ni Jinchen na pumasok na sila sa loob dahil ang patio ay masyadong pampubliko para sa kanyang sasabihin. Nagtipon sila sa pangunahing bulwagan, ang hangin ay lumamig habang ang pinuno ng angkan ay naghahanda upang ibaba ang tunay na balita. Diretso siyang nagsalita, ang demonic cult ay opisyal nang nakumpirma bilang nasa likod ng pagkidnap kay Sowol. Ang balita ay tumama sa silid tulad ng isang pisikal na suntok, nag-iwan kay Sowol at Cheon Hiwi sa tahimik na pagkagulat. Mabilis na tumakbo ang isip ni Cheon Hiwi, naalala kung paano sa kanyang nakaraang buhay, ang pagsisiyasat sa insidenteng ito ay nauwi sa wala. Nagpatuloy si Jinchen, isiniwalat na ang kulto ay nagtatago sa Guangdong Province. Impormasyong nakuha sa pamamagitan ng Hao Clan, napansin niya na ang Hao Clan ay nakipagtulungan upang iligtas ang kanilang sarili mula sa pagkasangkot sa labanan. Hindi na kailangan ni Chung na makarinig pa, hinihiling na magmarcha sila sa Guangdong ngayon din upang lipulin ang mga bastardong yun. Pumayag si Jinchen sa damdamin, ngunit mayroon siyang tiyak na kondisyon para sa plano. Inutusan niya sina Sowol at Cheon Hiwi na manatili sa Tang Clan Estate habang ang iba ang humawak ng misyon. Nagulat si Sowol, nangangatwira na dahil sila ang mga target, dapat silang maging bahagi ng paghihiganti. Matatag ang kanyang ama, sinabing ayaw niyang itulak ng alinman sa kanila ang kanilang sarili matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Nilinaw ni Jinchen na tinawag lang niya sila upang magbigay ng update, hindi upang humingi ng kanilang partisipasyon. Pumasok si Cheon Hiwi, tinawag si Jinchen bilang biyenan at pumanig sa pagnanais ni Sowol na sumama. Iginiit ni Sowol na hindi sila maaaring umasa lamang sa iba upang ayusin ang kanilang sariling mga iskor kung nais nilang lumago bilang mga martial artist. Natawa si Jinchen, nakita ang kabalintunaan na tatawagin siya ni Cheon Hiwi na biyenan at sasalungat sa kanya sa iisang hininga.
Sinabi niya sa kanila na iwan ang mabibigat na gawain sa iba at manatili na lamang. Nagsimulang magbulong-bulong si Sowol, malinaw na nadidismaya na ang kanyang kontribusyon ay isinasantabi. Tinawag siya ng kanyang ama, ang kanyang boses ay lumambat sa pag-aalala. Inamin niya na wala lang siyang lakas ng loob na ipagsapalaran muli ang kanyang buhay nang napakabilis matapos siyang makabalik. Ang kahinaan sa kanyang boses ay nag-iwan kay Sowol na walang masabi. Makalipas ang ilang sandali sa tulay, nagreklamo siya na hindi patas na gamitin ang worried parent card upang makuha ang gusto nito. Si Cheon Hiwi ay malalim ang iniisip, natanto na ang direktang pagharap ay maaaring kanyang tanging pagkakataon upang makahanap ng mga clue tungkol sa Heavenly Demon. Tumingin si Sowol sa kanya, nagtanong kung plano ba talaga niyang sumuko at manatili na lamang. Inamin ni Cheon Hiwi na nagulat siya. Ang sinumang iba ay masyadong matatakot upang humakbang sa labas matapos ang kanyang pinagdaanan. Inamin niyang siya ay natatakot, ngunit ang pagtakas ay nangangahulugan ng wakas ng kanyang landas bilang isang martial artist. Nais niyang maging isang anak na maipagmamalaki ng kanyang angkan. Tumingin si Cheon Hiwi sa kanya, nakita ang isang kislap ng determinasyon na hindi niya inaasahan. Ngumiti siya, nagpas siyang mas madali ang humingi ng tawad kaysa humingi ng pahintulot. Humakbang siya pasulong, nagmungkahi ng isang bagong plano upang makarating sila sa kanilang kailangang puntahan. Tumingin si Cheon Hiwi kay Tang Sowol na may pilyong kislap sa kanyang mga mata, idineklarang kinikidnap niya ito ngayon mismo patungo sa Guangdong Province. Nakatitig lamang si Sowol sa kanya sa tahimik na pagkagulat. Ang kanyang puso ay huminto sandali sa kanyang matapang at hindi inaasahang anunsyo. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng isang gasuklay na buwan, ang mga lansangan sa ibaba ay nanatiling tahimik at walang kamalay-malay sa mga lihim na planong ginagawa. Ang mga anino ng nakapalibot na mga gusali ay kumalat sa mga bakanteng patio habang ang gabi ay lubusang kumapit sa Tangklan Estate. Isang mabigat at kalawanging talam ng palakol ang kumaskas sa sahig na bato, gumawa ng isang nakakainis na tunog na umalingaw sa madilim at mamasa-masang koridor. Sa loob ng isang madilim na taguan, ang nabendahang lalaking may palakol ay kinamot ang kanyang leeg sa inis, nagrereklamo tungkol sa hindi matiis na init at walang katapusang paghihintay. Nagbulang-bulong siya kung paano niya hindi kayang tumayo ng tahimik, ang kanyang pasensya ay nauubos habang hindi mapakali na ginagalaw ang kanyang napakalaking sandata. Nagtanong siya kung nasaan ang angka ng Tang, tumango na dapat ay dumating na sila ilang araw na ang nakalipas. Ayon sa kanilang orihinal na plano, isang kamay na may metal na guwantes ang bumagsak sa isang kahon, pinatahimik ang kanyang pag-ungol ng may matalim at nag-uutos na tunog. Ang mapang-akit na cultist ay tumayo, ang kanyang ekspresyon ay malamig at nakamamatay habang sinabi sa kanyang mag-focus sa biktimang nakulong na nila sa kanilang sapot. Sa kalayuan, ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa mga bubong ng teritoryo ng angka ng Tang, hudyat ng paglipas ng isa pang tahimik na oras. Mahigpit na hinawakan ni Sowol ang kanyang mga robe, ang kanyang isip ay lumipad sa kanyang ama at nagtataka kung ang kanyang grupo ay nakalampas na sa Chongqing. Ipinatong ni Cheon Hiwi ang kanyang kamay sa hawakan ng kanyang espada, hinulaang ang pangunahing puwersa ng angkan ay malamang na mabilis ang pag-usad sa kanilang marcha. Lumingon siya kay Sowol nang may tango, nagtanong kung sa wakas ay handa na ba siyang simulan ang kanilang sariling lihim na paglalakbay sa harap ng labanan. Ang gabi ay perpektong tahimik, ngunit ang hangin ay makapal sa pananabik ng matapang na pag-alis na kanilang susubukan. Nagtungo sila sa mga kwadra, kung saan isang bantay ang nakatayo malapit sa mga kulungan ng mga kabayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bantay ay malinaw na nahihirapang manatiling gising, bumitaw ng isang mahaba at pagod na hikab habang sumandal ng mabigat sa isang kahoy na haligi. Bago pa man niya matapos ang kanyang hikab, kumilos si Cheon Hiwi ng may nakakabulag na bilis, tinamaan ang mga pressure points ng lalaki upang agad itong mawalan ng malay. Bumagsak ang bantay sa lupa ng walang tunog, iniwang malinaw ang daan para sa kanila upang kunin ang mga kabayong kailangan nila. Tumingin si Sowol sa walang malay na lalaki nang may bahagyang pag-aalala. Tinanong si Cheon Hiwi kung talagang sigurado siya sa mapanganib na planong ito. Nagkibit balikat lamang si Cheon Hiwi, ipinaalala sa kanya na dahil siya ay technically na kinikidnap siya, lahat ng sisi ay babagsak sa kanya. Nang makita ang kanyang hindi natitinag na determinasyon,
Huminga ng malalim si Sowol at nangakong gagawin niya ang kanyang makakaya upang makasama siya sa pagtatapos nito. Isang maliit at may kumpiyansang ngiti ang pumutok sa mga labi ni Cheon Hiwi habang tinitignan ang kanyang kasama, nasiyahan na sa wakas ay nasa daan na sila. Nakarating sila sa mga kabayo, ngunit mabilis na napansin ni Sowol na si Cheon Hiwi ay hindi gumagalaw patungo sa kanyang sarili, at nagtanong kung nasaan ang kanyang kabayo. Tumingin si Cheon Hiwi palayo ng may hiya, inamin na sa kabila ng lahat ng kanyang maalamat na kasanayan, wala talaga siyang alam kung paano sumakay ng kabayo. Bumagsak ang panga ni Sowol sa lubos na hindi paniniwala, nagtataka kung bakit pa sila nag-abalang pasukin ang mga kwadra. Iminungkahi ni Cheon Hiwi na si Sowol ang manguna habang siya ay nakaupo sa likuran niya, na nagpangyari sa kanya na magtaka kung sino ba talaga ang namamahala sa pagkidnap na ito. Habang naghahanda silang sumakay, ang isip ni Cheon Hiwi ay lumipad pabalik sa kanyang nakaraang buhay, isang panahon kung kailan ang mga kabayo ay isang luho na hindi niya kayang bilhin. Naalala niya na sa oras na kaya na niyang bumili ng isa, nagkaroon na siya ng kapangyarihang tumakbo ng mas mabilis kaysa sa anumang hayop. Napabuntong hininga si Sowol at sinabing sumakay na lamang siya, natanto na wala silang maraming oras upang sayangin sa kanyang kawalan ng kaalaman sa pagsakay sa kabayo. Umakyat si Cheon Hiwi sa likuran niya, at ang biglaang lapit ay nagdulot ng kaba kay Sowol, na naging dahilan upang mamula ng sobra ang kanyang mukha. Inasar niya ito, nagtanong kung mayroon ba siyang nakatagong motibo mula pa sa simula. Ngunit si Cheon Hiwi ay nagbigay lamang ng isang pilyo at walang pakialam na sagot. Tinawag niya itong nakakagulat na tuso para sa isang bayani. Bagaman sumagot si Cheon Hiwi sa pamamagitan ng pagtatanong kung gusto ba talaga niyang bumaba siya at maglakad. Samantala, sa kabila ng hangganan sa Guangdong Province, ang kapaligiran ay mas tensyonado. Nang dumating ang angka ng Tang, ang mga scout ay tumingin mula sa nakapalibot na mga kataasan sa isang malaking pinatibay na estate na nakatago sa loob ng mga puno. Ang malambot na mga yabag ay kumaluskos sa damo habang ang isang grupo ng mga piling mandirigma ay lumipat sa kanilang huling opensibong posisyon. Kumilos sila na parang mga multo sa kadiliman ng gabi. Ang kanilang mga espada ay nakabunot at handa para sa senadorias upang salakayin ang target. Sa tuktok ng isang kalapit na bubong, ilang nakamaskarang figura mula sa Dark Soul Squad ang nakatayong bantay, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat labasan. Nakatayo si Tang Jinchen sa unahan ng pormasayon, ang kanyang tingin ay nagyayelo habang humihingi ng panghuling kumpirmasyon na ito ang pugad ng kulto. Ang leader ng Dark Soul Squad ay humakbang pasulong, nagulat na lubos nilang napalibutan ang buong lugar at handa na para sa kanyang salita. Isang miyembro ng Howl Clan ang yumuko ng malalim sa Poison King, kinumpirma ang kanilang intelligence reports bago naglaho sa gabi. Sa wakas ay nakita na ang target, naghanda si Tang Jinchen na pakawalan ang buong nakakatakot na galit ng angka ng Tang sa hindi inaasahang mga cultist. Tumayo si Tang Jinchen sa harap ng kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay mabigat sa pagninilay habang kinakausap ang leader ng Dark Soul Squad tungkol sa mahabang landas na kanilang tinahak mula sa Sichuan. Tumingin siya sa kalangitan sa gabi, muling inamin sa kanyang sarili na ang napakalaking pasanin ng pamumuno sa isang martial clan ay malayo sa isang simpleng gawain. Isinaalang-alang niya ang bigat ng kanyang mga tungkulin, kinailangang makipag-ugnayan sa Howl Clan at alagaan ang kanyang mga kasama kahit na ang kanyang puso ay nag-aapoy para sa isang mabilis at personal na paghihiganti. Naisip niya na hindi nararapat para sa isang pinuno ng angkan na hayaang diktahin ng personal na damdamin ang kanyang landas. Ngunit ang udyok na lipulin na lamang ang lahat ng mag-isa ay halos nakakabigla. Ngayong nakatayo na siya ng diretso sa harap ng pintuan ng kaaway na walang natitira pang humahadlang sa kanyang landas, nagtaka siya kung ang alinman sa mga formal na tuntunin at obligasyong yun ay mayroon pang saysay. Ang leader ng Dark Soul Squad ay tahimik na nanood sa kanyang Panginoon, naramdaman ang malamig at kumukulong galit na sa wakas ay nagsisimulang lumabas sa kalmadong panlabas na anyo ni Tang Jinchen. Ang leader ng squad ay yumuko ng malalim, tiniyak sa Poison King na ang kanyang mga tauhan ay magpapanatili ng perpektong perimeter upang matiyak na walang salita ng mga pangyayari ngayong gabi ang makakalabas. Ipinikit ni Tang Jinchen ang kanyang mga mata ng ilang sandali, nag-alok ng tahimik at malamig na pasasalamat sa kanyang tapat na nasasakupan bago naghanda para sa huling pag-atake.
Ang mabibigat na kahoy na pintuan ng estate ay tahimik na nakatayo sa kadiliman, walang kamalay-malay sa mapangwasak at nakal-alasong bagyo na malapit nang pumutok sa kanila. Bigla, isang napakalaki at marahas na pagsabog ang palm unit sa pasukan, ang mismong puwersa ng pagsabog ay nagpadala ng usok at mga labi na sumisigaw sa patio. Sa loob ng estate, isang grupo ng mga nalilito at natarantang cultist ang nagkagulo upang mahanap ang kanilang tindig habang ang alikabok mula sa pagpasok ay nagsimulang sumakal sa hangin sa paligid nila. Ang mga mandirigma sa loob ng taguan ay tumingin na may lumalaking takot, ang kanilang mga mukha ay mapatla habang natanto nilang ang kanilang nakatagong santuaryo ay nakumpromiso sa isang malupit na sandali. Sa pamamagitan ng makapal at umiikot na ulap ng alikabok at usok sa pintuan, isang nag-iisa at nakatatakot na figura ang nagsimulang dahan-daang lumabas. Naglalakad ng may nakamamatay na layunin, si Tang Jinchen ay humakbang sa liwanag. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig at nakamamatay na intensyon na tila nagpapatigil sa mismong dugo sa mga ugat ng kanyang mga kaaway. Ang mapang-akit na cultist at ang nabendahang axeman ay nakatayong paralisado sa paningin, ang kanilang mga mata ay dilat sa lubos na pagkagulat sa biglaan at napakalaking pagdating. Ang nabendahang axeman ay mahigpit na hinawakan ng kanyang ulo sa isang estado ng purong panik, hindi maintindihan kung bakit ang maalamat na Poison King ay dumating para sa kanila ng ganap na nag-iisa. Kalmo siya ng baliw sa kanyang balat habang nagrereklamo kung paano ang isang orthodox sect leader ay hindi dapat kumilos ng walang ingat, ang kanyang isip ay umiikot mula sa paglabag sa tradisyon. Nagpatuloy si Tang Jinchen sa kanyang matatag na pagsulong, idineklarang ang pag-iingat ng dangal ay isang luho na nakalaan lamang para sa tamang mga tao, at ngayon silang lahat ay matutunaw sa makamandag na tubig. Ang nabendahang axeman ay nagpalabas ng masakit na ungol habang sinimulan niyang marahas na kamutin ang kanyang leeg, ang mga unang senyales ng hindi nakikitang mga laso ni Tang Jinchen ay nagsisimula ng kumapit. Sumigaw siya sa desperadong galit, sinisisi ang kanilang sitwasyon sa maling impormasyon na kanilang pinagkatiwalaan matapos maghintay at mabulok sa taguan na yun sa napakaraming araw. Sa kanyang takot, natanto niyang ang kanilang natitirang mga pagpipilian ay bumalik sa tiyak na kamatayan sa kamay ng kanilang Panginoon o mapatay ng Poison King mismo kung saan sila nakatayo. Ang mapang-akit na cultist ay pinanood siya ng may hitsura ng puro paghamak, tinutuya si Tang Jinchen sa paggawa ng isang eksena para sa kanyang anak na babae at pagpapahina ng kanyang katayuan bilang isang martial artist. Sinalubong ni Tang Jinchen ang kanyang pagtuya ng hitsura ng lubos na paghamak, sinabing ang mga nasa demonic way na hindi man lang mailigtas ang kanilang sarili ay walang karapatang mag-alala tungkol sa kinabukasan ng iba. Sa loob ng taguan ng demonic cult, ang mapang-akit na cultist, isang babaeng may maitim na buhok at nagbubunyag na pangitaas, ay inamin na halos wala na silang makuhang mapagkukunan upang mabuhay. Ang kanyang kasama, ang nabendahang axeman, ay nakatayo sa tabi habang binanggit niya na ang kanilang plano ay dalhin ang anak na babae ng angkan ng Tang pababa kasama nila, kahit na nangangahulugan ito ng kanilang sariling pagkawasak. Ngunit sa pagtingin sa kaguluhang nagbubukas sa labas, tumanggi siyang umupo lamang doon at matuno sa isang luzek ng lason. Sa patio, ang mga nasasakupan ng kulto ay sumisigaw na habang ang pag-atake ay pumapasok sa mataas na gamit. Ang pinuno ng angka ng Tang, si Tang Jinchen, isang makapangyarihang lalaking may goatee at kulay berdeng headband, ay nakatayong ganap na nag-iisa habang 12-12 ng mga kaaway ang sumabak sa kanya mula sa mga bubong. Basta niyang tinapakan ng kanyang paa at isang makapal na berdeng usok ang nagsimulang bumula-mula sa sahig na bato. Sa loob ng ilang segundo, ang buong lugar ay nilamon ng isang pader ng nakal-alasong ambon. Ang mga lalaking nahuli sa loob ay hindi man lang makasigaw bago sila tamaan ng lason. Ito ay isang kakilakilabot na tanawin, ang gas ay napakalakas na literal nitong tinutunaw ang balat mula sa kanilang mga buto sa himpapawid. Ang mga kalansay ay gumuguho sa lupa habang si Tang Jinchen, ang Poison King, ay nanunood sa massacre ng may malamig na mga mata. Ngunit ang mga cultist ay may plano upang masira ang pagkapatas, naghagis ng isang paputok na bomba ng diretsyo kay Tang Jinchen. Agad na kumilos si Tang Jinchen, natanto na ito ang mga maalamat na Thunderbolt bombs. Isang napakalaking pagsabog ang sumabog mismo sa kinaroroonan ni Tang Jinchen, yumanig ang buong kuta. Ang apoy at usok ay lumamon sa natitira sa patio,
nag-iwan ng wala kundi sira. Tumingin mula sa mataas na lugar, hindi napigilan ni Tang Jinchen na mapasinghap sa mismong pagkawasak na dulot ng maliit na laruan na ito. Tinawag niya silang tusong mga bastardo habang ang alikabok ay nanirahan. Naramdaman na tapos na ang laro, ang dalawang lider ng kulto ay sa wakas ay nagpasyang putulin ang kanilang mga pagkalugi at tumakbo. Ang mapang-akit na cultist at ang kanyang kasama ay bumagsak sa mga guho upang gumawa ng desperadong pagtakas. Agad silang nakita ng mga bantay ng Tang at nagsimulang sumigaw para putulin ng lahat ang kanilang pagtakas. Ngunit ang sinumang lumapit ng sobra ay agad na pinapatay sa isang spray ng dugo habang ang dalawa ay pilit na lumalabas. Ang nabendahang Axeman ay nagngangalit, isinumpa kung gaano kawalang halaga ang buong operasyong ito. Sinabi ng kanyang kasama na tumahimik at mag-focus muna sa pamumuhay upang makita ang isa pang araw. Siya ay lubos na nakatuon sa labasan, desperadong iwan ang abot ng Poison King sa likuran. Ang kanyang paa ay tumalsik mismo sa isang makapal na luzak ng dugo habang sila ay tumatakbo sa mga wasak na bulwagan. Bigla silang huminto, dilat ang mga mata sa pagkagulat sa mga figurang humaharang sa kanilang daan. Ang takot sa kanilang mga mukha ay malinaw, hindi nila inaasahan na may naghihintay sa kanila dito. Mula sa mga anino, isang figura sa itim na robe na may nakapusod ang bumaba na ang kanyang espada ay nakabunot na. Ito ang bida, ang ating Cheon Hiwi, na nagpakawala ng napakalaking pabilog na pag-atake na huminto sa kanilang pagtakas. Ang dalawang cultist ay bumagsak sa isang depensibong tindig. Pinagpapawisan habang natanto nilang sila ay nakulong, si Cheon Hiwi ay lumapag ng may biyaya kasama si Tang Sowol, isang babaeng may maitim na berdeng buhok, tumango, dumating sila sa perpektong sandali.